Nag-eksperimento sila sa kanya noong bata pa siya at ginawa siyang Diyos. Sa kadiliman sa ilalim ng Tokyo, nagtipon ang mga mayayamang piling tao sa isang arena sa underground upang panuurin ang mga halimaw na naglalaban-laban. Ang mga nilalang na ito ay tinatawag na mga manlalaro, mga artificial na nilalang na ginawa upang walang malayang pagpapasya, kundi ang likas na ugali lamang na pumaslang. Ang mga laban ay lumilikha ng bilyon-bilyong kita sa sugal dahil mahilig manood ng mga blood sports ang mga mayayaman. Ngunit isang gabi, may nangyaring mali. Isang bagong manlalaro ang lumabas mula sa containment cell nito at pinaslang ang siyentipikong nagbabantay dito. Ngunit sa halip na umatake ng walang taros, gumawa ito ng isang bagay na hindi pa nagagawa ng manlalaro noon. Nagsalita ito at sinabihan nito ang isa pang manlalaro na atakihin ang mga manunood. Ang arena ay naging isang pagpaslang at 13 manlalaro ang tumakas papunta sa lungsod at naglaho sa mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, isang siyentipikong nagngangalang Kinsaki ang tumakas mula sa pasilidad dala ang isang bata sa kanyang mga bisig. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang amo, ngunit inaangkin ni Kinsaki na kanya ang bata at nawala sa gabi. Ang batang iyon ay hindi kailanman dapat na umiral. Ang Amagi Corporation ay lumikha ng mga manlalaro bilang libangan, ngunit lumikha rin sila ng iba pa, isang sandata na idinisenyo upang manghuli at sirain ang mga halimaw na kanilang ginawa. Tinawag nila itong Z, ngunit naniniwala si Kinsaki na ang bata ay karapat-dapat mabuhay bilang isang tao. Kaya, ninakaw niya si Z mula sa laboratorio, binigyan ito ng pangalang Jing dahil ang ibig sabihin nito ay tao, at pinalaki siya bilang kanyang apo sa mga slum ng Tokyo. Matagal nang hinahanap ng Amagi Corporation ang kanilang ninakaw na armas. Si Jing ngayon ay isang teenager na nakatira kasama si Kinsaki sa Undertown, ang nakalimutang bahagi ng Tokyo kung saan ang mga walang tirahan at walang silbi ay naiwang nabubulok sa ilalim ng matataas na highway. Walang tubig, walang kuryente, walang pag-asa, mabuhay lamang. Hindi siya pumapasok sa paaralan dahil hindi niya ito kayang bayaran. Wala siyang trabaho dahil walang kumukuha ng mga bata mula sa mga slum, kaya ginawa niyang negosyo ang kabayanihan. Kapag may ninanakawan or ginigipit, sumusulpot si Jing at nag-aalok ng tulong sa halagang 10,000 yen. Walang pera, walang pagsadyap. Isang hapon, isang babae ang na-corner sa isang eskinita ng 3 magnanakaw na nilinaw na hindi nila tinatanggap ang hindi bilang sagot. Nagpakita si Jing sa ibabaw ng pader at nag-alok na iligtas siya sa karaniwang bayad nito. Sa sobrang desperado niya ay pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Tumalon pababa si Jing at winasak ang 3 talunan sa loob lamang ng ilang segundo. Gumalaw siya na parang buong buhay niya ay lumalaban, iniiwasan ang kanilang mga atake sa pamamagitan ng pagtalon sa pagitan ng mga pader at pagbagsak sa kanila gamit ang mga tumpak na suntok. Nagulat ang babae sa kung gaano kalakas ang random na teenager na ito. Ilang sandali pa, isang batang lalaki na nagngangalang Amaji ang nagpakita na nakasuot ng isang gustong maging bayani. Nagalit na hindi siya tinawag ni Jing para maging backup, sinimulan niyang sermonan si Jing tungkol sa pagtutulungan at mga pamamaraan, habang ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Konoha, ay sinabihan siyang kumalma. Nahuhumaling si Amaji sa isang palabas sa TV na tinatawag na Alphas tungkol sa isang superhero na lumalaban sa kasamaan at pinoprotektahan ang mga inosente. Kinakaladkad niya si Jing sa mga pagpapatrolya sa paligid ng lungsod na nagpapanggap na isang tagapagtanggol ng hustisya. Iniisip ni Jing na kawalang isipan ito, ngunit pumayag siya dahil si Amaji lang ang kanyang kaibigan. Halata ang pagkakaiba nila dahil nakikita ni Amaji ang mga kriminal habang nakikita ni Jing ang mga taong nasa panganib. Gusto ni Amaji na talunin ang kasamaan habang gusto lang ni Jing na mabayaran dahil may naiintindihan siya na hindi kailanman itinuro sa kanya ng marangyang buhay ni Amaji. Una ang kaligtasan, at hindi ang hustisya ang bumubusog sa iyong tiyan. Nang sinubukan ng babae na bayaran si Jing, galit na kinaladkad siya ni Amaji palayo dahil naniniwala siyang hindi dapat humingi ng gantimpala ang hustisya. Sumisigaw pa rin si Jing para sa kanyang pera habang hinihila siya ni Amaji. Sa parke, napansin ni Jing na may benda si Konoha sa kamay nito at ipinakita sa kanya ang sarili nitong marka, isang simbolo na hugis ring na nakabaon sa kanyang palad na tinatawag niyang ring ng anghel. Sinabihan siya ni Kinsaki na itago ito sa lahat, ngunit ipinapakita niya ito sa kanila dahil mga kaibigan niya sila.
Sinabi ni Konoha na ang kanyang benda ay isang galos lamang, kaya sinabihan siya ni Jing na loayan ito dahil itinuro sa kanya ng kanyang lolo na ang mga tao ay may natural na kapangyarihang magpagaling. Hindi niya alam kung gaano siya nagkakamali. Kalaunan ng araw na iyon, natagpuan ng babae si Jing at binayaran siya ng perang ipinangako niya. Ang pangalan niya ay Kimi, at ibinigay niya kay Jing ang kanyang business card habang nangangakong bibili siya ng pagkain balang araw. Ibinulsa ni Jing ang pera at umuwi nang hindi masyadong iniisip. Ngunit pagdating niya sa Undertown, may mali. Pulang-pula ang lahat at nagkalat ang mga bangkay ng kanyang mga kapitbahay sa lupa, kaya't nagsimulang kumabog ang puso ni Jing habang tumatakbo siya patungo sa kanyang bahay. Sa loob, si Kinsaki ay nakasubsob sa pader na may mga sugat sa buong katawan. Hindi maintindihan ni Jing ang kanyang nakikita dahil sa palagay niya ay natutulog lang ang lahat. Sumugod siya kay Kinsaki at sinubukang gisingin ito, nangakong lalagyan ng laway ang kanyang mga sugat dahil iyon ang palaging itinuturo sa kanya ng kanyang lolo. Ngunit bamantong hininga si Kinsaki dahil alam niyang kasinungalingan ang sinabi niya kay Jing. Tinanong ni Jing kung bakit natutulog ang lahat, at sinabi sa kanya ni Kinsaki na hindi sila natutulog. Wala na sila pero hindi maintindihan ni Jing ang ibig sabihin ng salitang iyon. Kaya ginamit ni Kinsaki ang kanyang huling lakas upang yakapin siya ng mahigpit at ibigay ang kanyang huling aral. Ang karahasan ang naglagay sa lahat sa kanilang kasalukuyang kalagayan, at ito ang resulta na lagi niyang binabalaan sa kanya. Pagkatapos ay tumigil sa paghinga si Kinsaki. Hindi pa rin maintindihan ni Jing dahil sa palagay niya ay pagod lang ang kanyang lolo. Ikinarga niya ang katawan ni Kinsaki sa isang kariton at kinaladkad ito sa gitna ng malakas na ulan patungo sa isang kalapit na klinika, kinalampag ang pinto at nagmamakaawa para sa tulong. Binuksan ng may-ari ang pinto at humingi ng bayad, ngunit kakaunti na lamang ang barya ni Jing. Itinulak siya ng may-ari palayo at isinara ang pinto dahil wala siyang pakialam sa mga problema ng isang batang walang tirahan. Itinulak ni Jing ang kariton sa gitna ng ulan, nadaanan ang mga bahay na may mainit na ilaw sa loob. Nakikita niya ang mga pamilyang magkakasamang kumakain ng hapunan, nagtatawanan, at masaya. Hindi niya maintindihan ang mga emosyong bumabaha sa kanyang katawan dahil hindi pa siya nakaramdam ng ganito noon. Sinubukan niyang tawagan si Amaji Kuga gamit ang espesyal na teleponong kanilang pinagsaluhan. Ngunit sa mansyon ng mga Kuga, nahuli siya ng ama ni Amaji na may hawak na telepono at sinira ito bago pa man masagot ni Amaji. Na-off ang tawag sa panig ni Jing, kaya tila hindi siya pinansin ng kanyang nag-iisang kaibigan sa kanyang pinakamadilim na sandali. Dahil sa desperasyon, naalala ni Jing ang business card ni Kimi at natagpuan siya. Agad niyang dinala ang bangkay ni Kinsaki at ang bangkay nito sa ospital nang walang pagtatanong. Pagdating ng mga detective, nakilala nila ang disenyo ng sugat dahil tumutugma ito sa isang serial attacker na kanilang sinusubaybayan, isang taong tinatawag nilang Wind Monster. Napansin ni Detective Suyama kung gaano kawasak ang itsura ni Jing sa loob. Iniabot niya kay Jing ang isang pendant na pagmamayari ni Kinsaki at sinabi ni Suyama na kapag naging mahirap ang sitwasyon, dapat niyang iangat ang kanyang ulo dahil wala siyang makikitang pag-asa sa lupa. Tinanong ni Jing kung ano ang pag-asa. Kaya itinuro ni Suyama ang silid kung saan nagpapahinga si Kimi at sinabihan siya na ito na ang kanyang pag-asa ngayon. Inalok ni Kimi na asikasuhin si Jing nang walang pag-aalinlangan. Pinaliguan niya ito, pinakain, at tinatrato na parang pamilya. Sa bathtub, sinabihan niya si Jing na itigil ang pagtawag sa kanya bilang babae at tawagin na lang siyang kanyang ate. Tinanong niya kung naligo na ba siya kasama ang kanyang ina dati, at sinabi ni Jing na hindi pa siya nagkaroon ng mga magulang, kundi ang kanyang lolo lamang. Niyakap siya ni Kimi ng mahigpit dahil nakikita niya kung gaano siya kalungkot. Nakakaramdam si Jing ng samot-saring emosyon na hindi pa niya naranasan noon, at nagsimula siyang umiyak nang hindi maintindihan kung bakit, dahil ang huling beses na may yumakap sa kanya ng ganito ay noong sandaling bago tumigil sa paghinga ang kanyang lolo. Ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Kinabukasan, magkasamang namimili sina Jing at Kimi. Masaya siya, at sinusubukan naman ni Jing na maging masaya, ngunit habang pauwi sila, isang dila ang biglang sumulpat at tumusok kay Kimi sa katawan. Natagpuan na ng serial attacker si Jing at isa siyang manlalaro, isang halimaw na tipong Hanyango na kayang iunat ang dila na parang talam. Isiniwalat niya na siya ang pumaslang kay Kinsaki at sa lahat ng iba pa sa Undertown dahil hinahanap niya si Jing.
Nararamdaman niya kung ano talaga si Jing at nakatayo si Jing sa harap ni Kimi para protektahan ito, ngunit inatake siya ng halimaw sa katawan at itinapon siya na parang basura. Bago pa matapos ng halimaw si Kimi, nagawa na siyang patumbahin ni Kimi, ngunit hiniwa niya ang mukha nito at nag-iwan ng malalim na peklat. May nagising sa loob ni Jing at nagbago ang kanyang mga mata at tumuwid ang kanyang buhok habang kumakalat ang kidlat sa paligid ng kanyang katawan. Ang ring ng anghel sa kanyang kamay ay nagsimulang magningning dahil may kung anong tumutugon sa kaibuturan niya sa panganib. Sa isang pagsabog ng enerhiya, nagbago ang anyo ni Jing. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng isang itim na mahigpit na suit na may malamaskara na mukha, na nagpapamukha sa kanya bilang isang demonyo. Halos walang oras ang halimaw na chameleon na bamulong ng isang salita, karisma, bago siya sinugod ni Jing at binura sa isang suntok. Bumalik sa normal si Jing at agad na nawala ng malay dahil hindi na kaya ng kanyang katawan ang paghihirap. Nang magising siya sa ospital, buhay si Kimi. May pilat ang kanyang mukha, ngunit nakangiti siya habang niyayakap si Jing. Sa ngayon, nakahanap na si Jing ng bagong pamilya. Lumipas ang mga taon, at si Jing ay isa ng binata na nakatira sa Undertown, na naninangil pa rin ng 10,000 yen sa mga tao para mailigtas sila. Nagpapatakbo si Kimi ng isang food stall sa malapit at nangangarap na makaipon ng sapat na pera para makapag-aral si Jing, ngunit sinabihan siya ni Jing na huwag nang mag-abala dahil ayos lang siya, mananatili na lang sa kanya habang buhay. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang mapaglarong hampas sa ulo. Samantala, si Amaji ay naging golden boy ng pamilyang Kuga. Siya ang kapitan ng koponan ng soccer ng kanilang high school, napapaligiran ng mga nagmamahalang tagahanga, at nahuhumaling pa rin sa pagiging bayani ng hustisya tulad ng kanyang paboritong karakter sa TV, si Alphaz. Sa isang formal na salo-salo na ipinagdiriwang ang kanyang mga nagawa, tinanong ng isang host si Amaji kung ano ang gusto niyang maging kapag nakapagtapos na siya. Sumagot siya na gusto niyang maging bayani ng hustisya, at nagtawanan ang mga tao dahil iniisip nilang biro lang iyon. Ngunit hindi tumatawa si Amaji dahil seryoso siya sa bawat salita. Bumuo siya ng isang pangkat ng mga dating empleyado ng Amagi Corporation na naniniwala sa kanyang pananaw. Gumawa sila ng mga prototype na gadget at nagpapatrolya sa lungsod sa gabi upang maghanap ng mga krimen na matigil. Kaya nang magsimulang magsunog ng mga gusali sa buong Tokyo ang isang arsonist, nakita ni Amaji ang kanyang pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili bilang isang tunay na bayani. Ang arsonist ay talagang isang manlalaro na maaaring lumikha at kumontrol ng apoy. Sinusunog niya ang mga gusali dahil lang sa nasisiyahan siyang panuurin ang mga bagay na nasusunog. Nararamdaman ni Jing kapag may mga manlalaro sa malapit, kaya napansin din niya ang mga apoy. Pareho silang dumating sa isang nasusunog na gusali sa parehong gabi. Sa loob, isang pamilya ang nakulong dahil ang ina ay nawalan ng malay dahil sa isang nahuhulog na istant. Kinakalkula ni Amaji ang mga panganib at napagpasyahan na hindi nila mailigtas ang lahat. Kaya, ang matalinong hakbang ay iwanan ang ina at iligtas ang mga bata. Hindi siya pinansin ni Jing at binuhat niya ang ina, inihiga ito sa kama kasama ang mga bata, at sinabihan silang kumapit ng mahigpit. Pagkatapos, binuhat niya silang lahat sa isang gumuhong sahig patungo sa ligtas na lugar, gamit lamang ang lakas ng loob dahil ayaw niyang mag-iwan ng kahit sino. Hindi makapaniwalang pinanood ni Amaji dahil sinabi ng kanyang mga kalkulasyon na imposible ito. Gayunpaman, ginawa pa rin ito ni Jing. Ngunit hindi pa tapos si Jing dahil nasa loob pa rin ang arsonist. Ang problema ay naiwan ni Jing ang kanyang espesyal na activation gum sa bahay. Ang gum na ito ay binuo ng Amagi Corporation upang matulungan si Jing na mag-trigger ng kanyang pagbabago ng walang matinding emosyonal na trauma. Kaya, kung wala ito, hindi makakapag-transform si Jing sa utos. Natagpuan ng arsonist si Jing at agad na nakilala kung sino siya. Nagbago siya sa kanyang tunay na anyo, isang napakalaking nilalang na may apoy, at sinimulang atakihin si Jing habang tinutokso ito tungkol sa kung paanong ang mga manlalaro ay nakahihigit sa mga tao at hindi na dapat magtago pa. Sinabihan siya ni Jing na tumahimik at tinusok siya ng arsonist sa katawan, ngunit sa halip na bumagsak, naramdaman ni Jing na humandar ang ring ng kanyang anghel dahil ang sakit ay nagdulot ng kung ano sa kaibuturan niya. Pinalibutan ng kidlat ang kanyang katawan habang siya ay nagbabagong anyo bilang Z.
Ginamit ni Jing ang fire extinguishing spray ni Amaji upang pigilan ang apoy na gumaling sa halimaw, pagkatapos ay nilamon siya ng isang buhawi ng hangin na tuluyang nag-suffocate sa kanya dahil hindi maaaring magliyab ang apoy ng walang oxygen. Natapos na ang arsonist, ngunit may nangyaring mali. Tumibok ng isang beses ang puso ni Jing, pagkatapos ay tumigil. Natamba siya nang mabasag ang kanyang pendant sa lupa dahil hindi na kaya ng kanyang katawan ang hindi kumpletong pagbabago. Kinuha ni Konoha ang sirang pendant pagdating ng mga bumbero at isinugod si Jing sa ospital na nasa kritikal na kondisyon. Sa ospital, nagdaos ang press ng isang komperensya na pinupuri si Amaji bilang bayaning nagligtas sa pamilya. Ginamit ng kanyang ama ang pagkakataong ito upang i-promote ang teknolohiya ng Amagi Corporation. Alam ni Amaji ang katotohanan at si Jing ang tunay na bayani, ngunit nanatili siyang tahimik dahil sinabihan siya ng kanyang ama. Samantala, nalaman ng lolo ni Amaji na si Mitsagi ang tungkol sa pag-iral ni Jing. Siya ang chairman ng Amagi Corporation at ang lalaking orihinal na lumikha ng mga manlalaro ilang dekada na ang nakalilipas. Hinahanap niya si Z simula nang nakawin siya ni Kinsaki. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na agad na kunin si Jing. Nagising si Jing sa isang kakaibang silid at nakita si Kimi na hawak ng isang halimaw sa bintana. Sumigaw si Jing na pakawalan nila ito at kusang gumana ang ring ng kanyang anghel dahil sa labis na galit. Sumabog ang kidlat sa paligid ng kanyang katawan habang siya ay nagbabagong anyo at binasag ang harang na salamin, na naghihiwalay sa kanila. Nilabanan niya ang halimaw gamit ang lahat ng mayroon siya, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi matatag dahil hindi pa kompleto ang kanyang pagbabagong anyo. Pinabagsak siya ng halimaw habang tinatawag siyang mahina at hindi kompleto. Nang tila wala na itong pag-asa, umabot sa sukdulan ang galit ni Jing at tinapos niya ang halimaw gamit ang isang suntok na samaira sa buong katawan nito. Ngunit nang mahuli ni Jing ang kanyang refleksyon sa salamin, natigilan siya dahil may isang halimaw na nakatitig pabalik sa kanya. Hindi niya nakilala ang kanyang sarili at ipinaliwanag ng isang siyentipikong nagmamanman sa laban ang sitwasyon. Hindi pa kompleto ang pagbabago ni Jing, at mabilis na lumalala ang istruktura ng kanyang selula. Kung hindi niya matatalo ang lahat ng kalapit na manlalaro, masisira ang kanyang katawan dahil kailangang alisin ng kanyang mga Z-factor ang lahat ng banta upang maging matatag. May isa pang manlalaro sa silid, si Kimi. Ayaw maniwala ni Jing at sumigaw sa koponan ni Mitsagi na ibalik ito sa normal. Ngunit bago pa man mangyari ang anumang bagay, pinaputukan ng isa sa mga bodyguard si Kimi sa ulo. Napaluhod si Jing sa kanyang pagkadismaya at pagkatapos ay isiniwalat ni Mitsagi ang katotohanan. Hindi talaga iyon si Kimi dahil isa itong clone, isang ilusyon na nilikha upang subukan ang mga limitasyon sa emosyon ni Jing. Ang tunay na Kimi ay buhay pa, namamahala pa rin sa kanyang food stall, walang kamalay-malay sa nangyari. Halos hindi maproseso ni Jing ito dahil siya ay namanipula at ang kanyang mga emosyon ay ginawang sandata laban sa kanya. Ipinakilala ni Mitsagi ang kanyang sarili bilang chairman ng Amagi Corporation. Siya ang orihinal na lumikha ng mga manlalaro at isiniwalat ang lahat ng hindi alam ni Jing tungkol sa kanyang nakaraan. Nilikha si Jing sa mga laboratorio ng Amagi bilang isang sandata na idinisenyo upang maramdaman at sirain ang mga manlalaro. Tinawag siya ng mga siyentipiko na Z, ngunit naniniwala si Kinsaki na karapat-dapat si Jing na mabuhay bilang isang tao, kaya ninakaw niya ito mula sa laboratorio at pinalaki bilang kanyang apo. Ngayon, kailangan ni Mitsagi ang tulong ni Jing dahil ang mga nakatakas na manlalaro ay naninirahan kasama ng mga tao sa loob ng maraming taon. Ang ilan ay mapayapang nakisama habang ang iba ay palihim na umaatake sa mga tao. Si Jing lamang ang makakatunten sa kanila at tinanong ni Jing kung bakit niya dapat tulungan ang mga taong lumikha ng mga halimaw. Sinabi sa kanya ni Mitsagi ang masakit na katotohanan. Nararamdaman ng mga manlalaro si Jing tulad ng nararamdaman niya sa kanila. Hanggat nabubuhay si Jing, lahat ng tao sa paligid niya ay nasa panganib dahil hahanapin ng mga manlalaro ang sinumang konektado sa kanya. Ang tanging paraan upang protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya ay ang lumayo sa kanila magpakailanman. Labis na nalungkot si Jing, ngunit pumayag siyang makipagtulungan kay Mitsagi sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Gusto niyang ayusin ni Mitsagi ang peklat sa mukha ni Kimi at tulungan itong mahanap ang batang nawala sa kanya ilang taon na ang nakalilipas. Bilang kapalit, si Jing ay magiging Z at hahanapin ang mga manlalaro. Mula sa sandaling ito,
iiwan ni Jing ang kanyang buhay bilang tao. Dinala ni Mitsagi si Jing sa underground sa isang lugar na tinatawag na Forgotten Land, ang mga guho ng orihinal na laboratorio ng manlalaro. Mayroong isang napakalaking aparato doon na tinatawag na Ring of Exposure, na ginamit upang pilitin ang mga manlalaro na ipakita ang kanilang tunay na anyo. Ang ring ng anghel ni Jing ay konektado rito kahit papaano, kahit na si Mitsagi ay hindi lubos na nauunawaan ang koneksyon. Habang palabas si Jing ng pasilidad, dumaan siya sa food stall ni Kimi nang hindi humihinto. Pakiramdam niya ay may mali at tumakbo palabas, nalilito dahil alam niyang dapat siyang makakita ng isang tao, ngunit wala na si Jing dahil hindi niya maaaring ilagay siya sa panganib. Dumating si Konoha sa stall pagkaraan ng ilang sandali. Nag-usap sila ni Kimi tungkol kay Jing, at ibinigay ni Kimi ang pendant ni Kinsaki dahil naniniwala siyang mas malamang na makita muli ni Konoha si Jing. Habang pinagmamasdan mula sa dilim, isang lalaking nagngangalang Hitani ang nakangiti dahil matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. 2 taon na ang lumipas at lihim na nagsasanay si Jing sa pasilidad ni Mitsagi. Ang kanyang katawan ay iniskan at sinuri upang lumikha ng mga espesyal na kagamitan, isang pasadyang suit na sama-sama sa kanyang katawan habang nagbabagong anyo at espesyal na chewing gum na nagpapasigla sa kanyang mga Z-factor upang makapagbagong anyo siya ng walang emosyonal na trauma. Mas malakas na siya ngayon, mas mabilis, at mas kontrolado. Ngunit hindi pa rin kumpleto ang kanyang pagbabagong anyo dahil hindi alam ng mga siyentipiko kung paano siya itulak sa susunod na antas. Bumalik si Jing sa Undertown at nakikipaglaban siya sa mga manlalaro sa dilim at hindi kailanman ipinapakita ang kanyang sarili sa sinuman mula sa kanyang nakaraan. Napansin ng mga walang tirahan na ang marahas na krimen ay bumaba ng malaki, ngunit hindi nila alam kung bakit, dahil si Jing ay ganap na kumikilos ng mag-isa. Samantala, si Amaji ay nagdurusa sa loob ng 2 taon dahil alam niyang si Jing ang tunay na bayani noong panahon ng panununog. Alam niyang nanigas siya habang Nagel iligtas ng mga buhay si Jing, at kinakain siya ng guilt ng buhay. Ang kanyang assistant, si Hiyami, ay nagtatrabaho sa isang lihim na proyekto, isang performance-enhancing suit na hinubog mula sa paboritong anime hero ni Amaji, si Alphaz. Gumagamit ang suit ng teknolohiyang Amagi Corporation upang mapahusay ang lakas, bilis, at kakayahan sa pakikipaglaban ng nagsusuot. Nang makita ni Amaji ang prototype, napaiyak siya dahil ito na ang kanyang pagkakataon na maging isang tunay na bayani. Ngunit may ibang taong matagal nang nagmamasid kay Amaji. Isang kakaibang matandang lalaki na nagngangalang Jiro ang sumusubaybay sa kanya at sinusubukan ang kanyang kahulugan ng hustisya. Galit si Jiro sa pamilyang Kuga dahil inilibing siya ng buhay ng ama ni Amaji na si Sergio ilang taon na ang nakalilipas upang pagtakpan ang mga eksperimento ng manlalaro. Ang anak ni Jiro na si Ichiro, ay nasawi sa bilangguang iyon sa underground. Ngunit hindi na natiling sawi si Jiro dahil ginamit niya ang DNA ng manlalaro upang buhayin ang kanyang anak at panatilihing buhay sa pamamagitan ng matinding puot. Ngayon, silang dalawa ay nagpaplano ng paghihiganti laban sa pamilyang Amagi kasama ang misteryosong si Hitani. Sa isang pamamahagi ng pagkain sa Undertown, namamahagi ng pagkain si Konoha at ang kanyang ina sa mga walang tirahan. Dumaan si Jing at agad siyang nakilala ni Konoha. Hinabol niya ito at sinabing nakikita pa rin niya si Kimi paminsan-minsan. Binanggit niya na nakatanggap si Kimi ng sulat na nagsasabing muling nagkita si Jing at ang kanyang mga magulang. Huminto si Jing sa paglalakad dahil alam niyang ang sulat na iyon ay isang kasinungalingan na ginawa ng koponan ni Mitsagi upang ipaliwanag ang kanyang pagkawala. Sinabihan niya si Konoha na tumigil sa paglapit sa kanya, pagkatapos ay lumakad palayo nang hindi lumilingon dahil naalala niya ang sinabi ni Mitsagi tungkol sa mga manlalarong tuma-target sa sinumang malapit sa kanya. Hindi maintindihan ni Konoha kung bakit siya nanlalamig. Pinanood niya itong umalis habang hawak pa rin ang pendant na itinatago niya sa loob ng maraming taon. Pag-uwi ni Jing, nakita niya ang isang babaeng may kulay rosas na buhok na nagngangalang Hanako na nagtatago sa kanyang aparador. Natakot siya dahil nakita niya ang isang halimaw na tumunaw sa mukha ng isang lalaki at tumatakbo mula noon. Sinabihan siya ni Jing na umalis, ngunit tumanggi ito dahil masyadong takot siyang mag-isa. Labag sa kanyang mas mahusay na paghatol, hinayaan siya ni Jing na manatili. Nang gabing iyon, nakaramdam si Jing ng panganib at tumakbo palabas upang mag-imbestiga, naiwan si Hanako. Naabutan siya ng halimaw na humahabol sa kanya.
Ito ang partner na halimaw sa buhangin, isang manlalarong bug type na may kakayahang lumikha ng mga clone. Dalawa sa kanila ang sumugod kay Hanako at sinimulan siyang kutsain tungkol sa kung gaano siya kawalang halaga. Nagpakita si Jing at nag-alok na iligtas siya sa halagang 10,000 yen. Pumayag siya dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Kinukutsa siya ng isa sa mga lalaki dahil sa paniningil ng pera, kaya natamba silang lahat ni Jing sa isang iglap, ngunit nakaligtas ang halimaw sa buhangin sa kanilang nakaraang engkwentro. Nagbago siya sa kanyang tunay na anyo at inatake si Jing, na hindi makapag-transform dahil nakalimutan niya ang kanyang activation gum sa bahay. Malupit ang laban dahil naglabas ang katawan ng halimaw sa buhangin ng mga corrosive particle na nagsimulang tunawin ang balat ni Jing. Nang tila wala ng pag-asa, kusang gumana ang ring ni Jing. Sinira niya ang katawan ng halimaw, ngunit hindi niya napansin na ang ulo ng halimaw ay naging isang kulisap at gumapang palayo. Nagsimulang matono ang katawan ni Jing dahil buhay pa ang manlalaro sa kung saan. Dumating ang sweeper, isang nakabalabal na figure na nagsisilbi sa isang komunidad ng mga manlalaro na tinatawag na mga kasamaan. Ang kanyang trabaho ay puksain ang sinumang manlalaro na lumalabag sa mga patakaran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga tao. Kaya, tinapos niya ang ulo ng halimaw ng buhangin at iniligtas ang buhay ni Jing. Ngunit pagkatapos ay hinawakan niya si Jing gamit ang kanyang espada. Walang nangyari at nalito ang sweeper dahil dapat tunawin ng kanyang espada ang sinumang manlalaro na mahawakan nito. Ngunit hindi natunaw si Jing dahil hindi siya isang manlalaro, ngunit hindi rin siya tao. Bago pa makapag-imbestiga ang sweeper, nagpakita si Hitani mula sa mga anino. Sinabihan niya ang sweeper na umatras dahil hindi niya dapat pakialaman si Zet. Tinanong ni Jing kung sino si Hitani at ngumiti lamang dahil matagal na niyang binabantayan si Jing. Naalala pa niya ang araw na ipinanganak si Zet. Sinabihan niya si Jing na alagaan ng mabuti ang babae na kanyang dinadala, pagkatapos ay nawala sa dilim. Ipinaliwanag ng pangkat ni Mitsagi ang nangyari. Ang sweeper ay nagtatrabaho para sa isang komunidad na tinatawag na mga evils, mga manlalaro na nagpasyang mamuhay ng mapayapa kasama ng mga tao. Mahigpit ang kanilang mga patakaran, at sinumang manlalarong lalabag dito ay matatanggol ng sweeper. Ngunit tila ibang laro ang nilalaro ni Hitani dahil isa siyang masamang tao na minamanipula ang mga tao at manlalaro para sa sarili niyang layunin. Samantala, sa wakas ay natanggap na ni Amaji ang kanyang kompletong alpha suit. Ito ay puting baluti na may mga pakpak sa noo at isang umaagos na kapa, katulad ng kanyang paboritong anime hero. Napaiyak siya nang makita niya ito dahil ito ang lahat ng kanyang pinapangarap. Ngunit naghanda si Jiro ng isang pagsubok, at tinawagan niya si Amaji at sinabi sa kanya na 3 sa kanyang mga babaeng tagahanga ay aatakehin maliban kung iligtas niya sila. Ngunit may isang hadlang, ang kanyang kapatid na si Konoha ay sinasabing nalulunod sa pool ng paaralan ng sabay-sabay. Isang grupo lamang ang male iligtas ni Amaji, ang mga tagahanga or ang kanyang kapatid na babae kaya kailangan niyang pumili. Pinili niya ang kanyang kapatid na babae. Pagdating niya sa pool, maayos naman si Konoha dahil hindi ito kailanman naligay sa panganib. Ang lahat ng ito ay isang panlilinlang at ang 3 tagahanga ay tuluyan ng nawala. Tinawagan ni Jiro si Amaji at sinabi sa kanya na bumagsak siya sa pagsusulit dahil ang isang tunay na bayani ay negal iligtas sa mga estranghero, hindi sa pamilya. Hindi dapat personal ang hustisya. Labis ang kalungkutan ni Amaji dahil sinubukan niyang maging bayani at 3 inosenteng tao ang nawala dahil sa kanyang pinili. Kasabay nito, nakatagpo ni Jing si Konoha habang naglalakad kasama si Hanako. Nakita ni Konoha si Hanako na nakakapit sa braso ni Jing at nanlumo siya dahil plano niyang ibalik ang pendant nito. Sinabihan siya ni Jing na tumigil sa paglapit dahil naalala niya ang babala ni Mitsagi tungkol sa mga manlalarong tuma-target sa sinumang malapit sa kanya. Hindi maintindihan ni Konoha at pinanood niya itong lumayo kasama ang ibang babae at naramdaman niyang may nabasag sa loob niya. 2 magkapatid na bug-type monster ang kumilos. Dinala nila si Konoha at ang kanyang kaibigan na si Tanami upang akitin si Jing sa isang bitag. Ang isang kapatid ay nakipaglaban kay Jing sa mga bubong habang ang isa naman ay pinahihirapan ang mga babae sa isang nakatagong silid. Lubos na natatalo si Jing dahil kung wala ang kanyang activation gum, hindi siya makakapag-transform. Pinahirapan siya ng halimaw hanggang sa mapuno siya ng pulang kulay habang tinutokso siya kung gaano siya kaina.
Pero ayaw sumuko ni Jing dahil paulit-ulit niyang iniisip sina Konoha at Tanami na nasaktan sa malapit. Iniisip niya kung ano ang ibig sabihin ng pagprotekta sa isang tao, at ang bigat ng buhay ng ibang tao ay nagpapabigat sa buong katawan niya. Napagtanto niya na ganito talaga ang pakiramdam ng may pakialam sa isang tao. Kaya, nagpa siya siyang patuloy na lumaban anuman ang mangyari sa kanyang katawan. Nagsimulang tumaas ang kanyang mga Z factors dahil ang kanyang determinasyon ay nagpapalitaw ng isang bagay sa kaibuturan niya. Samantala, si Konoha ay pinahihirapan ng isa pang halimaw. Hiniwa niya ang leeg nito ng sapat para damyugo ito dahil nasisiyahan siyang takutin ito. Napakatindi ng trauma kaya nawalan siya ng kontrol sa kanyang pantog. Dumating si Amaji na suot ang kanyang alpha suit at natagpuan si Konoha na sugatan. Pinalipad niya ito palayo sa kanya, ngunit nawalan ito ng maraming likido. Sa wakas ay natagpuan ni Jing ang silid kung saan nakakulong ang mga babae at pinalaya sila. Ngunit bago pa sila makatakas, tinusok siya ng halimaw sa katawan mula sa likuran. Dapat ay tapos na si Jing, ngunit sa halip, gumana ang ring ng kanyang anghel. Natigil ang kanyang pagbabagong anyo dahil hindi na siya sapat na malakas para maabot ang buong lakas. Doon nagpakita na si Hitani at sinabi niya kay Jing na ang sakit ay hindi na ang susi sa kanyang pagbabagong anyo dahil lampas na sa yugtong iyon si Jing. Ang kailangan niya ngayon ay ibang bagay. Binunot ni Hitani ang isang tulos na gawa sa mga piraso ng ring ng pagkakalantad, ang napakalaking aparato mula sa nakalimutang lupain na pumipilit sa mga manlalaro na ipakita ang kanilang tunay na anyo. Sinabi niya kay Jing na ang tulos na ito ay konektado sa ring ng kanyang anghel sa mga paraang hindi maintindihan ni Mitsagi. Pagkatapos ay itinusok niya ito sa katawan ni Jing. Ang sakit ay higit pa sa anumang naranasan ni Jing. Marahas na nanginag ang kanyang katawan habang ang tulos ay nasisipsip sa kanyang laman. Sumabog ang kidlat sa paligid niya habang nabubuo ang isang puting orb sa gitna ng kanyang katawan, at pagkatapos ay sumabog si Jing. Isang haligi ng pulang ilaw ang sumilay sa kalangitan, kitang-kita mula sa buong lungsod. Sinira ng shockwave ang gusali sa paligid niya dahil napakalaki ng enerhiyang inilalabas. Nang maglaho ang liwanag, sa wakas ay nakuha na ni Jing ang kanyang kompletong anyo. Pula ang kanyang katawan sa halip na puti at mas mahaba at mas matalas ang kanyang mga sungay. Nakakapangilabot ang kanyang aura dahil mukha siyang hari ng demonyo. Nasiyahan si Hitani na nanood dahil sa wakas ay isinilang na ang karisma. Ang pulang anyo ni Jing ay higit pa sa inaasahan ng sinuman at ang kanyang bilis ay tumaas ng husto kaya halos hindi siya masundan ng mga tracking system. Ang kanyang lakas ay hindi kapani-paniwala, at ang ring ng kanyang anghel ngayon ay may nakakatakot na bagong kakayahan. Maaari nitong pilitin ang sinumang malapit na manlalaro na bumalik sa kanilang tunay na anyo laban sa kanilang kalooban. Tinunto ni Jing ang natitirang halimaw na bug type at inactivate ang kanyang ring. Sinubukan ng halimaw na lumaban, ngunit ang kapangyarihan ng ring ng pagkakalantad ay nanag sa kanyang pagpipigil sa sarili dahil napakalakas nito para labanan. Nabasag ang kanyang balat kayo bilang tao nang mabunyag ang kanyang tunay na anyo. Sinubukan ng halimaw na lumaban, ngunit naiwasan ni Jing ang bawat atake na parang nasa mabagal na paggalaw. Madali niyang natamba ang halimaw dahil masyadong malaki ang agwat sa lakas. Nagpakita si Hitani at sinabihan si Jing na tapusin siya. Galit na galit ang halimaw na bug type dahil si Hitani ang nagudyok sa kanya na atakihin si Jing noong una pa lang. Ngunit inamin ni Hitani na ginagamit lang niya ang magkapatid para itulak si Jing sa kanyang huling anyo dahil wala siyang pakialam sa kanila, mga kagamitan lamang sila. Walang pag-aalinlangang pinaslang ni Jing ang halimaw, pagkatapos ay winasak ang clone na lumabas sa katawan nito bago pa ito makatakas. Pero may mali, biglang pumutok ang orb sa katawan ni Jing, at ang kanyang kapangyarihan ay nagsimulang magbago ng husto. Bumalik siya sa kanyang puting anyo dahil hindi kayang mapanatili ng kanyang katawan ang pulang pagbabago. Samantala, nilabanan ni Amaji ang isa pang halimaw na bug type gamit ang kanyang alpha suit. Ang halimaw ay maaaring lumikha ng walang limitasyong mga clone, kaya halos imposibleng matapos ito ng permanente. Sina Jing at Amaji ay nagtulungan sa unang pagkakataon simula noong bata pa. Pinag-ugnay nila ang kanilang pag-atake upang maalis nila ang pangunahing halimaw at lahat ng mga clone nito ng sabay-sabay, dahil iyon lamang ang paraan upang mapigilan ang kanyang pagbabagong buhay. Nang matapos ang labanan, bumalik si Jing sa kanyang anyo bilang tao.
Sa wakas ay nakita ni Amaji ang kanyang mukha at napagtanto na si Jing pala ito noon pa man. Napaiyak siya dahil mag-isa lang na lumalaban si Jing sa mga halimaw sa buong panahong ito habang si Amaji ay nagpapanggap na bayani. Dinurog siya ng guilt at binuhat ni Jing si Hanako pauwi. Nagising siya at niyakap ito habang umiiyak dahil sa sobrang takot. Humingi ng tawad si Jing sa pag-iwan sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinayaan ni Jing na may lumapit sa kanya. Gusto ni Amaji ng mga sagot at dinala ni Mitsagi sila ni Jing sa pasilidad ng pananaliksik at isiniwalat ang lahat, ang mga manlalaro, ang mga arena, si Zet, ang buong madilim na kasaysayan ng Amagi Corporation. Natakot si Amaji nang malaman ang ginawa ng kanyang pamilya, ngunit nasa sabik din siya. Sinabi niya kay Jing na dapat silang lumaban ng magkasama tulad noong mga bata pa sila dahil maaari silang maging magkatuwang sa hustisya. Pinatahimik siya ni Jing dahil hindi sila kailanman naging isang koponan. Ipinakita ni Amaji kay Jing ang isang drawing ng kanyang pulang anyo na Zet at iminungkahing tawagin siyang Zetman. Sinabihan siya ni Jing na itago ang drawing at itigil ang pagtrato dito na parang isang laro dahil ang pangangaso ng mga manlalaro ay hindi masaya, ito ay kaligtasan. Sa ospital, tinanong ni Konoha sina Jing at Amaji tungkol sa mga halimaw. Naalala niya ang sinabi ng halimaw tungkol sa pamilyang Amagi na lumilikha ng mga manlalaro, kaya gusto niya ang katotohanan. Nagsinungaling si Jing at sinabi sa kanya na wala rin silang alam. Nalilito si Amaji, ngunit alam ni Jing na ang pagsasabi kay Konoha ay maglalagay lamang sa kanya sa mas malaking panganib dahil ang ilang mga bagay ay mas mabuting hindi sabihin. Kalaunan, dinala ni Jing si Hanako sa kanyang tahanan, at magkasama silang nagpalipis ng gabi. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hinayaan ni Jing ang kanyang sarili na mangarap tungkol sa isang normal na kinabukasan. Sinabi niya rito na gusto niyang makatipid ng pera, bumili ng bahay, at magsimula ng pamilya. Naantig si Hanako dahil wala pang sino man ang nag-usap tungkol sa kinabukasan nila noon. Sinabi niya kay Jing na gusto rin niyang maging pamilya nito at nagkiss sila. Ngunit sa pasilidad ng pananaliksik, may isa pang sikretong isisiwalat si Mitsagi. Dinala niya si Jing sa isang nakatagong vault sa underground at sa loob ay isang tangke na puno ng preservation fluid. Lumulutang sa tangke ang ulo ni Kinsaki at napaluhod si Jing. Ipinaliwanag ni Mitsagi na nawasak ang katawan ni Kinsaki, ngunit ang kanyang utak ay maaaring mailigtas. Pinanatili nila siyang buhay sa loob ng mga nakaraang taon gamit ang kanyang isip bilang isang database. Lumabas ang mga iniisip ni Kinsaki sa isang computer screen. Tinanong niya si Jing kung kumusta na siya. Tinanong niya kung kay Jing pa ba ang pulang bato mula sa kanyang pendant. Hindi makapagsalita si Jing dahil nakatitig lamang siya sa lumulutang na ulo ng kanyang lolo habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Sinabi ni Mitsagi kay Jing na si Kinsaki lang ang nakakaalam kung paano makukumpleto ang kanyang pagbabago. Pero wala nang pakialam si Jing sa kapangyarihan. Lumapit siya sa tangke at tiningnan ang kanyang lolo sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay tinanggal niya ang mga cable dahil gusto niyang tuluyang makatulog ng mapayapa ang kanyang lolo. Lumabas ang huling mensahe ni Kinsaki sa screen, tinatanong si Jing kung kumusta na siya. Sumagot si Jing habang umiiyak, sinasabi sa kanyang lolo na kumakain siya ng maayos at nagdilim ang screen. Gumawa ng hakbang si Hitani at gamit ang DNA ni Jing mula sa mga nakaraang laban, lumikha siya ng 2 clone at ipinadala ang mga ito sa Amagi Mansion. Ang kanilang misyon ay nakawin ang pendant ni Jing dahil naglalaman ito ng pulang bato na binanggit ni Kinsaki sa kanyang mga huling mensahe. Sinalakay ng mga clone si Konoha sa kanyang kwarto at natakot siya dahil magkamukha sila ni Jing. Dumating ang tunay na Jing kasama sina Amaji at Mitsagi sa tamang oras. Hindi perpekto ang mga clone at nagsimulang matuno habang nakikipaglaban, ngunit nakatakas ang isa dala ang pendant. Pagkatapos ay sumabog ang mansyon. Naglagay si Jiro ng mga pampasabog sa buong gusali habang ang lahat ay abala sa pag-atake ng clone. Ang tahanan ng pamilya Amagi ay nawasak sa isang napakalaking bowl ang apoy. Nakaligtas si Konoha, ngunit nasira ang kanyang tiwala dahil nakita niya ang isang perpektong kopya ni Jing na nagtangkang saktan siya. Paano na niya mapagkakatiwalaan ang sinuman ngayon? Samantala, lumalala ang sakit ng ulo ni Hanako dahil nakikipag-away siya sa kanyang mga magulang tungkol sa kanyang mga pagpipilian sa buhay. Pakiramdam niya ay walang nakakaintindi sa kanya maliban kay Jing. Bumalik siya sa kanya at inamin ang lahat.
Sinabi niya rito na hindi niya kayang mabuhay nang wala siya dahil gusto niyang maging pamilya nito. Niyakap at kinas siya ni Jing dahil hinayaan niya ang sarili na maging masaya kahit minsan. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, nakahit-ani na ang lahat ng kailangan niya. Nakatipon siya ng isang hukbo ng mga manlalaro na pagod nang magtago sa mga tao. Nasa kanya ang pulang bato mula sa pendant ni Jing, at mayroon siyang plano na magpapabago sa mundo magpakailanman dahil ilalantad niya ang pagkakaroon ng mga manlalaro sa lahat ng sangkatauhan. Samantala, nakipag-ugnayan ang Evil Master kay Jing at humingi ng tulong sa kanya para pigilan si Hit-Ani. Pumayag si Jing dahil kailangan itong pigilan bago niya sirain ang lahat. Nakatayo si Amaji sa gilid ng pool ng paaralan. Lumulutang ng patihaya si Konoha sa tubig at tumangala sa kisameng salamin. Mukhang kalmado ang kanyang mga mata, ngunit mukhang tensyonado ang kanyang katawan. Bigla siyang gamulong at lumubog sandali. Inisip ni Amaji na nalulunod na siya at bumilis ang tibok ng puso niya. Mabilis na lumutang si Konoha at sinabing nag-e-ensayo lang siya. Sinabi niya na may swim test siya sa susunod na linggo at gusto niyang maiwasan ang kahihiyan. Nanahimik sandali si Amaji at pagkatapos ay tinawag niya ang pangalan niya at naalala ang minsan niyang sinabi tungkol sa kanyang hustisya, na papuri lang ang gusto niya. Naalala ni Amaji ang araw na sinabi ni Konoha na nasisiyahan siya sa hustisya dahil lang sa pumapalakpak ang mga tao para sa kanya pagkatapos. Naalala niya ang walang katiyakang ngiti nito at naramdaman kung gaano ito kasakit. Tiningnan siya ni Amaji at sinabing lalakas siya. Sinabi niya na ipapakita niya sa kanya kung ano talaga ang ibig sabihin ng kanyang hustisya. Ngumiti si Konoha sa isang palakaibigang paraan, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya lubos na pinaniniwalaan ng babae. Sa kanyang isipan, napagpasyahan niya na iba na ang mga bagay ngayon. Sa base ng Alpha, nakatayo si Amaji sa harap ng kanyang koponan. Naghihintay sa kanya ang puting suit na may pangalang Alphas. Sinusuri ng koponan ang mga sistema at ang mga armas. Tumango si Amaji sa kanila at hiniling sa kanila na sabihin sa kanyang ina na hindi siya dapat mag-alala. Nakatayo malapit sa kanya si Hiyami at mukhang seryoso. Sinabi niya kay Amaji na ang impormasyon mula kay Jiro ay maaaring isang patibong. Sumagot si Amaji na alam niya, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang anumang lead na may kinalaman kay Konoha. Sumakay siya sa sasakyan at naghanda na umalis patungo sa lugar na pinili ni Jiro. Sa Undertown, nakahiga si Jing sa kama kasama si Hanako. Nagpapahinga sila sa ilalim ng iisang kumot at magkadikit ang kanilang mga katawan. Inihiga ni Hanako ang kanyang ulo sa kanyang katawan at ngumiti. Marahan siyang niyakap ni Jing at tumangala sa kisame. Sinabi niya na gusto niyang makatipid ng pera. Sinabi niya na gusto niyang bumili ng bahay balang araw at gusto niyang tumira doon kasama ang kanyang pamilya. Namula si Hanako at nakaramdam ng magkahalong sorpresa at kaligayahan. Naalala ni Jing ang araw na iniligtas niya si Hanako mula sa manlalaro ng buhangin. Naalala niya kung paano siya humingi ng pera tulad ng dati at kung paano hindi siya nito binabayaran. Bigla ring naalala ito ni Hanako at sinabing hindi pa rin siya nito nababayaran para sa pagliligtas ng kanyang buhay. Ngumiti si Jing at sinabing hindi niya kailangang magbayad. Sinabi niya na pamilya na niya ito ngayon at ang pagtulong sa kanya ay hindi nangangailangan ng gantimpala. Nakaramdam ng ginhawa at saya si Hanako at mas lalong inilapit niya ang sarili sa kanya. Nagkiss sila at ninanamnam ang tahimik na sandali. Nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni Jing. Tiningnan niya ang screen at nakita ang pangalan ni Amaji. Sumagot si Jing at narinig ang mabilis na pagsasalita ni Amaji. Sinabi ni Amaji na lalabas siya dahil sa isang mensahe tungkol kay Konoha. Narinig ni Jing ang tensyon sa boses ni Amaji at napagtanto niyang may seryosong nangyayari. Narinig din ni Hanako ang pangalang Konoha at nagbago ang mukha nito. Sinabi ni Jing kay Hanako na kailangan na niyang umalis at ipapaliwanag niya ang lahat pagbalik niya. Umalis siya sa kanilang maliit na tahanan na may mabigat ngunit determinadong puso. Sa isang parking lot sa loob ng lungsod, naghintay si Amaji suot ang kanyang casual na damit at malapit ang kanyang lalagyan ng armas. Dumating ang sasakyan ni Jiro at huminto. Sinabihan ni Jiro si Amaji na sumakay dahil ipapakita niya sa kanya kung nasaan ang kanyang kapatid. Sumakay si Amaji sa passenger seat at sinundan ng Team Alpha ang sasakyan sa kanilang monitor at kinausap si Amaji sa pamamagitan ng communicator. Casual na nagmaneho si Jiro sa mga kalye at pinanatili ang mapaglarong tono sa kanyang boses.
Sabi niya gusto niyang bigyan si Amaji ng isa pang pagsubok tungkol sa hustisya. Tinitigan siya ni Amaji at sinabing si Konoha lang ang gusto niya. Huminto ang sasakyan sa pulang ilaw at biglang may inispray si Jiro sa mukha ni Amaji. Nakaramdam si Amaji ng kirot sa ilong niya at lumabo ang paningin niya. Nanghina ang katawan niya sa loob ng ilang segundo at nawalan siya ng malay sa upuan. Nagsimulang kumurap ang trackang signal sa base screen ng Alpha. Tinawag ng team ang pangalan ni Amaji, ngunit naging hindi matatag ang signal. Sa loob ng base, nakaupo si Hiyami sa main console. Iniulat ng team na nawala ang signal ni Amaji at sinabi ni Hiyami na maaaring may interference at nagkunwaring inaayos ang system. Sa totoo lang, sinasadya niyang ibinaba ang trackang range. Sumandal siya at sinabi sa iba na susubukan niyang ibalik ang signal, ngunit ibang intensyon ang ipinapakita ng kanyang mga mata. Pagbalik sa silid kung saan nakahiga si Amaji, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at napagtanto na nakahiga siya sa isang kama sa loob ng isang hindi pamilyar na gusali. Medyo masakit ang kanyang ulo at napansin niya na ang kanyang mga armas ay nasa tabi niya at may naglagay ng earpiece sa kanyang tainga. Narinig ang boses ni Jiro sa device at sinabi ni Jiro na nagsimula na ang isang bagong pagsusulit. Sinabi niya na hawak pa rin ni Amaji ang kanyang mga armas at walang signal ng telepono rito. Dagdag pa niya na kailangang kunin ni Amaji ang pagsusulit na ito ng mag-isa. Tumayo si Amaji at tiningnan ang pinto. Binuksan niya ito at pumasok sa isang pasilyo. Sa dulo, nakita niya ang isang malaking silid kainan na puno ng mga babae. Naupo sila sa isang mahabang mesa at nag-uusap. Napansin ng ilan sa kanila si Amaji at itinuro siya ng may pananabik. Itinago ni Amaji ang kanyang baril sa likod ng kanyang likuran at sinubukang umakto ng normal. Sinabi sa kanya ni Jiro na ang mga babaeng ito ay kanyang mga tagahanga, at sinabi niya na sila ay dinukot at kailangang magdesisyon si Amaji kung ililigtas niya sila or kung hahanapin niya si Konoha. Ipinaalala sa kanya ni Jiro ang nakaraang pagsusulit kung saan 3 babae ang nasawi ng piliin ni Amaji ang kanyang kapatid na babae. Nagmadali ang mga babae papunta sa kanya, tumawa, at kumapit sa kanyang mga braso. Isang babae ang malakas na humingi ng kanyang pirma para sa kanyang kaibigan. Nakaramdam ng pagkalito si Amaji at bumigat ang kanyang paghinga. Napagtanto niya na ginagamit ni Jiro ang kanyang popularidad laban sa kanya. Tinanong niya si Jiro kung ano ang nangyayari, ngunit inulit lang ni Jiro na isa na naman itong pagsubok ng hustisya. Pinilit ni Amaji na ngumiti at sinabi sa mga babae na kailangan muna niyang pumunta sa banyo. Pumasok siya sa banyo at tiningnan ang sarili sa salamin. Umagos ang tubig sa kanyang mga kamay at mukha habang sinusubukan niyang linisin ang kanyang isipan. Naisip niya si Konoha at ang mga sawi na babae mula sa nakaraang pagsubok. Alam niyang kaya ni Jiro na tapusin ang lahat ng tao rito dahil lang sa kanyang baluktot na ideya ng kasiyahan. Naintindihan niya na hindi niya basta-basta maiiwan ang mga babaeng ito. Paglabas niya ng banyo, may isang babae na naghintay sa pinto. Mukhang kinakabahan siya at sinabing kakaiba ang pakiramdam ng lugar. Sinabi niya sa kanya na walang telepono sa loob at dapat silang tumakas ng magkasama. Hinawakan niya ang braso nito at hinayla siya sa pasilyo. Huminto sila sa isang bahagi ng pader at itinulak ng babae ang isang nakatagong panel, at bumukas ang isang makitid na daanan. Ang daanan ay patungo sa isang maaliwalas na kwarto na mukhang isang normal na kwarto ng mga babae. Napansin ng isa pang grupo ng mga babae sa pangunahing bulwagan ang bukas na pader mula sa kanilang tabi at nagsimulang maghiyawan tungkol sa kung gaano kaganda ang hitsura ng nakatagong silid. Ang babaeng nakahanap ng daanan ay pumasok at kumaway kay Amaji. Sinabihan siya nito na dapat na silang tumakas ngayon. Nakatayo si Amaji sa pasukan at nag-isip. Inisip niya kung bahagi ba ito ng pagsubok kay Jiro or kung isa ba itong tunay na biktima na gustong tumakas. Naalala niya kung paano pinili ni Jing na iligtas ang bawat tao sa nasusunog na gusali noong kaso ng panununog. Napagtanto niya na gusto rin niyang iligtas ang lahat. Sinabihan niya ang babae na magpatuloy ng mag-isa at tumawag ng pulis kung makakalabas ito. Sinabi niya na babalik siya upang akayin ang iba sa kaligtasan. Bumalik si Amaji sa malaking silid. Nagkukumpulan ng iba pang mga babae sa paligid ng lihim na silid tulugan at isang babae ang tumalon sa kama upang subukan ito at tinawag si Amaji. Sa sandaling iyon, isang mabigat na bloke ng semento ang nahulog mula sa kisame at dinurog siya. Natigilan ang silid, dugo at alikabok ang kumalat sa kama.
Sumigaw ang iba pang mga babae sa takot at nagmadali silang pumunta sa labasan. Sumigaw si Amaji at sinabihan silang tumigil dahil puno ng mga patibong ang lugar, ngunit nangingibabaw ang takot. Ang babae na humingi ng pirma kanina ay tumakbo palayo sa kanya at sinampal siya sa mukha. Sumigaw siya na kasalanan niya ang lahat at tinawag siyang pumapaslang ng tao. Sinabi niya na dapat sana ay sinabi niya sa kanila ang tungkol sa panganib. Sinubukan ni Amaji na makipagkatuwiranan sa kanya, ngunit hindi siya nakinig. Tumakbo ang grupo sa pasilyo at bumukas ang pinto sa dulo at nakita nila ang isang elevator. Ang ilan ay sumugod at sumara ang pinto sa likod ng isang babae at nalock, na ikinulong siya sa labas. Ang iba ay nanatili sa loob kasama ang babaeng may kulay rosas na buhok na tahimik na nagmamasid sa lahat at sinusubukang unawain ang kilos ni Amaji. Umalangaw ang mabibigat na hakbang na metal sa pasilyo. Tumingin si Amaji sa pinanggalingan ng tunog at nakita ang isang higanteng makina na papalapit. Ang nilalang ay mukhang isang malaking lalaking metal na may mga martilyo bilang mga kamay. Sinabi ng boses ni Jiro kay Amaji na ito na ang susunod na bahagi ng pagsubok. Sinabi niya na ang elevator sa dulo ng pasilyo ay patungo sa kanyang lokasyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung susubukan ni Amaji na abutin siya or mananatili at lalabanan ang makina upang protektahan ang mga babae. Tiningnan ni Amaji ang nanginginig na mga babae sa likuran niya. Masakit pa rin ang kanyang katawan mula sa naunang pagsasanay, ngunit itinaas niya ang kanyang sandata. Sinabi niya na hindi niya sila maaaring iwanang masawi. Humakbang siya paarap at sumugod sa machine man at nag-swing ang makina ng mga braso ng martilyo nito ng may lakas na pangdurog. Bahagya na umiwas si Amaji at humarang gamit ang kanyang sword mode. Nararamdaman niya ang bawat pagtama ng mga buto niya, ngunit tumanggi siyang lumayo sa mga babae. Tinawag siya ni Jiro na kawawa sa pamamagitan ng earpiece at kinutya ang kanyang matigas na ideya ng hustisya. Sa ibang bahagi ng lungsod, nakaupo si Konoha sa maliit na apartment ni Kimi. May hawak siyang sulat at tinitigan ang mga salita. Naghanda si Kimi ng tsaa at tiningnan ang kanyang bisita. Mukhang namamaga ang mga mata ni Konoha dahil sa pagiyak at pagkapagod. Pumunta siya roon dahil hindi na siya maaaring manatili sa mansyon ng Amagi. Sinabi ni Kimi kay Konoha na mapanganib na ngayon ang sitwasyon sa tahanan ng Amagi. Sinabi niya na ang mga taong nagtatrabaho para sa korporasyon ay minsang pumunta sa kanyang stall. Sinabi nila sa kanya na si Jing ay tumira kasama ang mga magulang nito at inalok siya ng pera para makalimutan siya at para maayos ang peklat sa kanyang mukha. Naalala niya kung paano niya ibinalik ang pera sa kanila. Sinabi niya na wala siyang tiwala sa Amagi Corporation, ngunit nagtitiwala siya kay Jing. Sinasabi niya na palaging sinusubukan ni Jing na tulungan ang mga tao kahit na mukhang masungit ito. Humingi ng paumanhin si Konoha sa ginawa ng Amagi Corporation kay Kimi. Hindi niya ito sinisisi dahil alam niyang naiiba si Konoha sa iba. Muling tiningnan ni Konoha ang sulat at tinanong kung talagang bumalik si Jing sa mga magulang nito. Sinabi niya na wala siyang nakitang magulang at parang hindi tama ang kwento. Napagtanto niya na kakaunti lang talaga ang alam niya tungkol kay Jing at natatakot na siya ngayon. Sa paligid ng lungsod, biglang na-off ang lahat ng higanteng screen sa labas. Nagtinginan ang mga tao sa mga kalye na may pagkalito. Muling bumukas ang mga screen at ipinakita ang mukha ni Hitani. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang bahagi ng isang grupo na tinatawag na Evils at sinabi niya na sila ay mga nilalang na nilikha ng mga tao at pagkatapos ay iniwan. Sinabihan niya ang Evils sa buong mundo na bumalik sa kanilang tunay na anyo. Sa una, inakala ng karamihan na ito ay isang biro. Bigla, isang lalaki sa karamihan ang nagsimulang mag-isip at magbago. Umuunat ang kanyang katawan at tumigas ang kanyang balat habang siya ay nagiging isang halimaw. Inatake niya ang mga kalapit na tao, at sumiklab ang kaguluhan. Napuno ng mga hiyawan ang kalye at ngumiti si Hitani sa screen habang mas marami pang mga dating tao ang sumasali sa pagpaslang. Sa apartment ni Kimi, nakita ni Konoha ang eksena sa telebisyon at nakaramdam ng pagkahilo. Sumigaw siya kay Kimi na ayos ang TV at mabilis itong ginawa ni Kimi at hinawakan ang mga balikat ni Konoha para pakalmeyan siya. Tumakbo si Jing sa mga bubungan ng lungsod at nakadikit ang kanyang telepono sa kanyang tainga at kinausap si Kimi. Tinanong niya kung nakikita niya ang broadcast at sinabi ni Kimi na nakita niya ngunit inoff ito.
Sinabi ni Jing sa kanya na sa tingin niya ay kasama niya si Konoha at hiniling sa kanya na panatilihing ligtas si Konoha kung pupunta siya. Sinabi niya na pupunta siya sa sentro ng bayan para pigilan ang mga manlalaro. Binaba niya ang telepono at kinagat ang isang piraso ng kanyang espesyal na activation gum. Nagsimulang mag-react ang kanyang katawan habang gumagalaw ang kanyang mga Z-factor. Pinapanood ni Jiro ang lahat sa pamamagitan ng isang maliit na nilalang na nakaupo sa isang pader. Nakita niyang tumatakbo si Jing, at nakita rin niya si Amaji na nakikipaglaban pa rin sa Machine Man. Patuloy na umuugoy ang martilyo ng Machine Man, at ilan sa mga babae ay nakahandusay na sa sahig. Nagdurugo at nanginginig si Amaji, ngunit nanatili pa rin siyang matatag. Hinawakan ni Jiro ang kanyang baba at inamin na inaasahan niyang iiwan ni Amaji ang mga babae at hahabulin si Konoha. Sa halip, matigas ang ulong pinoprotektahan ni Amaji ang mga taong nasa harap niya mismo. Ngumisi si Jiro at sinabi sa earpiece na ang hustisya ni Amaji ay mayroon pa ring depekto. Sinabi niya na may mahalagang bagay na nawawala pa rin sa puso ni Amaji. Tumakbo si Jing sa mga wasak na kalye habang nagpapatuloy ang pag-broadcast ni Hit-Ani sa bawat malaking screen. Mas maraming nagbabago sa paligid ng lungsod ang umatras ng walang pagpipigil, at hinaranggan ng mga halimaw ang mga labasan at pinalibutan ang mga grupo ng mga tao na parang biktima. Ngumunguya ng lubusan si Jing ng kanyang activation gum at naramdaman ang pagbabago ng kanyang katawan. Kumikinang ang kanyang ring angel sa kanyang kamay at tumalon siya sa gitna ng isang natataranta na karamihan at nag-transform bilang Z. Nakarating si Jing sa gitna ng mga halimaw at agad na nagsimulang umatake. Ang kanyang itim at puting anyo ay mas mabilis na gumalaw kaysa sa mata ng tao. Hiniwa niya ang isang manlalaro, dinurog ang isa pa sa bangkita, at sinipa ang pangatlo sa isang pader. Dugo at mga sirang katawan ang bumagsak sa paligid niya. Napansin ni Hit-Ani ang eksenang ito at inutusan ang mga camera crew na kontrolado niya na ituon ang pansin kay Jing. Nagpakita si Jing sa bawat screen sa buong lungsod bilang isang halimaw na figure na nagal iligtas sa mga tao. Masayang tinawag siya ni Hit-Ani na bida ng palabas. Sinabihan ni Jing ang mga taong malapit sa kanya na tumakbo habang may pagkakataon pa. Tiningnan nila siya ng may takot, hindi maintindihan kung siya ba ay isang tagapagligtas or ibang halimaw. Sinabi ni Hit-Ani sa pamamagitan ng speaker system na tapos na ang oras ng paglalaro. Sinabi niya na sa wakas ay magsisimula na ang tunay na palabas ngayong nagpakita si Z. Tinawag niya itong isang nilikha ng Amagi Corporation at sinisisi sila sa kaguluhan. Sa loob ng bahay ng kanyang pamilya, pinanood ni Hanako ang palabas sa TV. Nakita niya ang imahe ni Z sa screen at nakilala si Jing sa ilalim ng maskara. Biglang sumakit ang kanyang ulo at siya ay umungal. Isang madilim na figure ang nakatayo sa likuran niya at bago pa siya tuluyang makalingon, natambo siya ng tao at dinala palayo. Patuloy na nagsasalita si Hit-Ani sa mga screen. Sinabi niya sa publiko na ang Amagi Corporation ang lumikha ng mga manlalaro at lumikha rin ng isang Z. Ipinahayag niya na ang lahat ng pagkasawi na nangyayari ngayon ay nasa kanilang mga ulo at lalong lumaganap ang takot habang parami ng paraming tao ang nakakarinig nito. Sa loob ng gusali ng Death Trap, nilalabanan pa rin ni Amaji ang Machine Man. Ang mga martilyo ng mabibigat na metal ay umuugoy ng may marahas na bilis. Ginamit ni Amaji ang kanyang sword mode para iwasan ang mga atake, pagkatapos ay lumipat sa kanyang gun mode para paputukan ang mga kasukasuan. Sa bawat pagtama ay masakit ang kanyang mga braso at binti, ngunit may kakaiba siyang nararamdaman sa loob niya. Nakakaramdam siya ng pananabik at napagtanto niya na ito ang tunay na pakiramdam ng hustisya para sa kanya, isang hustisya na lumalaban sa kasamaan ng harapan. Sa wakas ay nagawa ni Amaji na hiwain ng malalim ang katawan ng Machine Man at ilantad ang organikong bagay sa loob. Naunawaan niya na hindi lamang ito isang robot, kundi isang manlalaro. Sinipa siya ng Machine Man at pinabagsak siya sa isang pader. Pinilit ni Amaji ang sarili na tumayo at muling sumugod. Sunod-sunod siyang nagpalipat-lipat sa pagitan ng espada at baril at sa wakas ay sinira ang manlalaro ng makina. Mula sa sirang ulo ng Machine Man, isang maliit na nilalang na hugis mata ang gumapang palabas. Gumapang ito sa sahig at umakyat sa pader. Kasabay nito, nakaramdam si Ichiro ng sakit sa sarili niyang ulo. Malinaw na nakaugnay sa kanya ang nilalang na may mata at napagtanto ni Jiro na natalo ni Amaji ang kanyang test subject at nakaramdam ng inis, ngunit nakakita rin siya ng isang bagong pagkakataon.
Sa mga guho ng kalye, dumating si Detective Suyama at ang kanyang assistant sa pinangyarihan ng krimen. Nakita nila ang ilang bangkay ng halimaw at isang matangkad na figure na nakatayo sa gitna nila. Si Jing ito na bumalik sa kanyang anyong tao at nagpanik ang mga nakapalibot na sibilyan at sumigaw na isa siyang halimaw. Mabilis na pumasok si Suyama at idineklara na arestuhin niya si Jing. Hinawakan niya si Jing sa braso at hinayla palayo sa galit na karamihan. Pinoprotektahan ng pekeng pag-arestong ito si Jing mula sa isang kaguluhan. Kasabay nito, inihayag ng mga ulat sa balita na magsasagawa ng isang press conference si Sergio Amagi. Plano niyang tanggihan ang mga paratang at protektahan ang imahe ng kanyang korporasyon. Pinanood ito ni Kimi sa isang maliit na TV sa kanyang stall. Nakaupo si Konoha malapit sa kanya at hawak ang telepono. Nagsalita si Kimi tungkol sa kung paano sinubukan ng mga tao ng Amagi na bayaran siya pagkatapos ng pagdukot kay Jing. Sinabi niya na itinapon niya ang kanilang pera at humingi muli ng tawad si Konoha. Ngunit sinabi sa kanya ni Kimi na hindi niya ito sinisisi. Hiniram ni Konoha ang telepono ni Kimi at tinawagan ang kanyang ina. Sinagot ng ina ang tawag at narinig ang boses ng kanyang anak. Tinanong ni Konoha kung ligtas ang kanyang pamilya at nag-aalala ang ina para sa dalawa niyang anak at sinubukang aliwin si Konoha. Pagbalik sa loob ng lihim na pasilidad ni Jiro, inakay ng babaeng may kulay rosas na buhok si Amagi sa isang pasilyo. Isang kulisap ang kumapit sa batok niya at bahagyang gumalaw. Kinokontrol nito ang kanyang mga kilos at dinala niya si Amagi sa isang silid kung saan naghihintay si Jiro kasama ang kanyang parang batang anak na si Ichiro. Sa wakas ay ipinakita ni Jiro ang kanyang mukha at matalas at puno ng puot ang kanyang mga mata. Sinabi ni Jiro kay Amagi na ito ang pagkikitang gusto niya mula pa sa simula. Ipinaliwanag niya na si Ichiro ang buhay na patunay ng kalupitan ni Sergio. Tinanong ni Amagi kung sila ba ay mga manlalaro at sumagot si Jiro na sila ay mga tao na gumagamit ng DNA ng manlalaro upang mabuhay. Naalala ni Jiro ang panahon na nagtatrabaho siya para kay Sergio sa underground lab na lumilikha ng mga manlalaro. Naalala niya kung paano nag-aalsa ang mga manlalaro at nagpasya si Sergio na ilibing ang lab at lahat ng nasa loob upang burahin ang lahat ng bakas. Nagising si Jiro sa dilim kasama ang bangkay ng kanyang anak sa tabi niya. Dahil sa desperasyon, ginamit niya ang teknolohiya ng paglikha ng manlalaro upang itanim ang DNA ng manlalaro sa kanyang sarili at kay Ichiro. Ito ang nagligtas sa kanilang buhay ngunit binabaluktot ang kanilang mga katawan. Tanging ang puot ni Jiro kay Sergio ang nagpapanatili sa kanya na buhay. Pagkalipas ng ilang taon, natagpuan ni Hitani ang selyadong laboratorio at pinalaya sila. Sinabi ni Jiro na pinalaki niya si Ichiro na may mga kwento ng puot. Sinabi niya na gusto niyang maghiganti kay Sergio at gusto niyang si Amagi ang maging pumaslang sa sarili niyang ama. Inaangkin niya na ito ang magiging sukdulang anyo ng hustisya. Pumasok si Hiyami sa silid at tumayo sa tabi ni Jiro. Nakita siya ni Amagi at napagtanto na matagal nang nakikipagtulungan si Hiyami kay Jiro. Biglang itinutok sa kanya ng babaeng may kulay rosas na buhok ang baril ni Amagi sa ilalim ng kontrol ni Ichiro. Isang maliit na insekto sa kanyang leeg ang pumipintig habang gumagalaw ito at maaari siyang tapusin ni Ichiro anumang oras. Hiniling ni Hiyami kay Jiro na kumalma at sundin ang plano. Sinabi niya na dapat manatiling buhay si Amagi bilang isang simbolo at inihayag niya ang kanyang sariling ambisyon. Gusto niyang kontrolin ang Amagi Corporation at gusto niyang gamitin si Amagi bilang isang bayani habang namamahala siya mula sa anino. Inayos niya ang pondo para sa mga proyekto ng manlalaro at ginamit si Khabib bilang kanyang panloob na tao. Sa press conference, nakatayo si Sergio sa entablado. Kumislap ang mga kamera at pinuno ng mga reporter ang bulwagan. Sinabi niya na ang talumpati ni Hitani ay isang kasinungalingan at ang kanyang korporasyon ay walang kinalaman sa mga manlalaro. Biglang humakbang si Khabib paarap at isang nakatagong insekto sa kanyang leeg ang nagliwanag. Sa ilalim ng kontrol ni Ichiro, idineklara ni Khabib na totoo ang mga pahayag ni Hitani. Binato niya ang isang tambak ng mga dokumento sa mga reporter at ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa paglikha ng manlalaro at mga lihim na pondo. Inakusahan ni Khabib si Sergio ng pag-sponsor sa chaos upang mapataas ang benta ng armas. Sumigaw siya na si Sergio ang may pananagutan sa takot sa bansa.
Pagkatapos, sa ilalim ng utos ng insekto, itinutok niya ang baril sa kanyang sariling ulo at kinalabat ang gatilyo sa harap ng lahat. Tumilapon ang dugo sa entablado at sumabog ang silid sa mga hiyawan. Sumigaw si Sergio na baliw si Khabib at sinubukang mabawi ang kontrol, ngunit ang imahe ay kumalat na sa buong bansa. Pagbalik sa silid, inutusan ni Jiro si Hiyami na tapusin si Amaji. Nag-atubili si Hiyami dahil kailangan pa rin niya si Amaji at sinabi ni Jiro na kung tatanggi si Hiyami, gagamitin niya lang ang insekto upang tapusin si Amaji sa pamamagitan ni Maya. Natatakot si Hiyami sa kontrol ni Ichiro, ngunit kumakapit pa rin siya sa sarili niyang plano. Sinabi niyang mas gusto niyang kontrolin si Amaji sa pamamagitan ng Alpha System kaysa sa pamamagitan ng mga insekto. Nakinig si Amaji at napagtanto na hindi siya kailanman itinuring ni Hiyami bilang kaibigan at isa lamang siyang kasangkapan. Pinaandar ni Amaji ang kanyang sandata at lumipat sa sword mode. Sinugod niya si Hiyami at hiniwa at ang atake ay tumama ng malalim sa katawan ni Hiyami. Pagkatapos ay lumingon si Amaji at lumipat sa gun mode. Pinaputukan niya sina Jiro at Ichiro at tumama ang mga bala sa kanilang katawan at sinira ang kanilang kontrol. Nahulog ang insekto mula sa leeg ng babaeng may kulay rosas na buhok at siya ay bumagsak, nakalaya mula sa mind control. Natigilan si Hiyami at tumingin kay Amaji nang walang paniniwala. Sinabi niya na dapat sana ay ginampanan ni Amaji ang papel na inihanda niya para sa kanya at sumagot si Amaji na minsan ay hinangaan niya si Hiyami na parang isang nakatatandang kapatid. Ngayon ay nakikita na lamang niya ang isang lalaking minamanipula ang iba para sa sarili niyang ambisyon. Nagpaputok si Amaji ng isa pang putok at napaslang ito. Nakahiga sina Jiro at Ichiro sa sahig at nagsimulang matuno ang kanilang mga katawan. Mahinang tumawa si Jiro at sinabing sa isang paraan ay panalo pa rin siya dahil nabunyag na ngayon ang mga kasalanan ni Sergio, at ang puso ni Amaji ay labis na nasaktan. Pagkatapos ay naglaho siya kasama ang kanyang anak. Nakatayo si Amaji sa bakanteng silid at sumigaw sa kalungkutan at galit. Kinarga ni Amaji ang walang malay na babae na may kulay rosas na buhok sa kanyang mga bisig at umalis sa pasilidad. Sa labas, dumating ang pangkat ng Alpha habang bumalik ang kanyang signal sa pagsubaybay. Sumugod sila sa kanya at tinanong kung ano ang nangyari at sinabi ni Amaji na walang oras para sa mga paliwanag. Binuksan nila ang transport van at ipinakita sa kanya ang na-upgrade na Alpha suit. Ipinaliwanag nila na ang suit ay mayroon ng mga air booster na nagpapahintulot dito na lumipad. Sinabi rin ng pangkat na ang mga manlalaro ay papunta na sa press conference. Nagbabala sila na ang katawan ni Amaji ay magdurusa kung bibitawan nila ang lahat ng mga limiter sa suit at sinabi ni Amaji na wala siyang pakialam. Gusto niya ng buong lakas at hiniling niya sa kanila na alagaan ang babae na may kulay rosas na buhok na ang pangalan ay Maya. Pagkatapos ay nagbihis siya at lumipad sa ere patungo sa gusali ng Amagi. Sa komperensya, nagpakita si Hitani sa entablado kasama ang isa pa sa mga ito. Itinutok ng hukbo ng mga gwardya ang kanilang mga baril at nagpaputok. Ang evil sa tabi ni Hitani ay bumalik sa isang mabigat na nakabaluti na anyo at hinaranggan ang mga bala. Tumalbog sa kanya ang mga bala ng gwardya at sumulong si Hitani na hindi nasaktan sa mga bala at tumalon sa mesa sa harap ni Sergio. Ngumiti siya at sinabi kay Sergio na ang pagpapaputok sa kanya ay hindi magalang. Lumipad si Amaji sa kalangitan suot ang kanyang puting suit at ang mga ilaw ng lungsod ay gumagalaw sa ilalim niya na parang mga ilog ng mga bituin. Nagsalita ang kanyang koponan sa pamamagitan ng kanyang communicator at sinabi sa kanya na ang kanyang mga vital sign ay mukhang mapanganib ngunit matatag pa rin. Sinabi niya sa kanila na maayos siya at dinagdagan ang kanyang bilis. Dumating si Jing sa pasukan ng press hall sa kanyang anyo bilang tao. Itinulak niya ang mga pinto pabukas at humakbang papasok sa kaguluhan. Ang silid ay puno ng mga takot na reporter, armadong gwardya, at ang dalawang evils malapit kay Sergio. Lumingon si Hitani at nakita si Jing. Ngumiti siya at sinabing hindi dapat sumabad si Jing at sinabi ni Jing na naparito siya upang pigilan sila. Tiningnan ni Hitani ang kanyang puting Z-form at tumawa at sinabi na sa hindi kumpletong estadong ito, kung wala ang redstone, masyadong mahina si Jing para talunin siya. Mas mabilis siyang kumilos kaysa sa kayang sundan ng mga mata ng tao. Nagpakita siya mismo sa harap ni Jing at itinutok ang kanyang kamay sa katawan ni Jing.
Damaloy ang mga itim na partikulo mula sa kanyang braso papunta sa katawan ni Jing at nakaramdam si Jing ng nagbabagang sakit na kumalat mula sa kanyang puso hanggang sa buong katawan niya. Mas lalong sumidhi ang pagtusok ni Hitani hanggang sa pumulupot ang kanyang mga daliri sa isang bagay na matigas sa loob ni Jing. Hinayla ni Hitani palabas ang kanyang kamay at napaluhod si Jing at napabuntong hininga. Hawak ni Hitani ang pulang tulos na minsan niyang itinusok sa katawan ni Jing para buhayin ang kanyang pulang anyo. Ang walang liwanag na bato sa dulo ay kumikinang na ngayon ng malalim na pulang-pula. Ngumiti si Hitani at sinabing gusto ni Kinsaki na mamuhay si Jing bilang isang tao, ngunit iniwan pa rin niyang bukas ang landas na ito. Sinabi niya na malamang na gusto ng matanda na makita ang tunay na anyo ni Jing, kahit na nagkunwari siyang pinoprotektahan ang kanyang pagkatao. Sinubukan ni Jing na tumayo, ngunit muling bumagsak. Nang inag ang kanyang katawan at tumingin si Hitani sa kanya at sinabing ang puot ni Jing ngayon ay ang tunay na mukha ng isang manlalaro. Sinabi niya na hindi siya matatalo ni Jing sa puting anyo na ito. Sinabi niya kay Jing na tatapusin niya ito sa lalong madaling panahon kung tatanggi siyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ay tumalikod si Hitani sa kanya at tiningnan ang takot sa silid. Sa labas, naabot ng sukdulan ang paglabas ng suit ni Amaji. Ang lakas ay damaloy sa bawat bahagi ng kanyang katawan at tinanong ng team kung nakakaramdam siya ng pagkahilo or pamamanhid. Sinabi ni Amaji na mas malakas ang kanyang pakiramdam kaysa dati. Ang kanyang boses ay parang nasa sabik at hindi matatag ng sabay. Sinabi sa kanya ng team na maaari nilang gamitin muli ang mga limiter kung may mangyaring mali at sinabi ni Amaji na hindi nila dapat pigilan ang anuman. Nakatayo si Konoha sa pintuan ni Kimi at may hawak siyang maliit na bag at mukhang determinado. Sinubukan siyang hikayatin ni Kimi na manatili dahil mapanganib na ang lungsod ngayon, ngunit sinabi ni Konoha na hindi na siya makapagtago pa. Sinabi niya na sina Jing at Amaji ay parehong naroon na nakaharap sa mga halimaw at kailangan niyang makita kung ano ang mangyayari. Humingi siya ng paumanhin kay Kimi sa pagdudulot ng gulo. Humingi rin ng paumanhin si Kimi sa hindi na niya kayang tumulong pa at nagbahagi ang dalawa ng isang banayad ng ngiti at umalis si Konoha. Pagbalik sa conference room, nakatayo si Hitani sa gitna ng takot na karamihan habang hawak ang pulang tulos. Nakahiga si Jing sa sahig at humihinga ng malalim. Naramdaman ni Hitani ang paglaki ng puot ni Jing at sinabing gusto niya ang ganitong tingin. Pagkatapos ay inilapag niya ang tulos sa harap ng mukha ni Jing at sinabihan niya itong kunin ito kung gusto niyang mabuhay at kung gusto niya ng kapangyarihang protektahan ang kahit ano. Sumalpok si Amaji sa isang bintana suot ang kanyang alpha suit. Bumagsak ang mga salamin sa paligid niya at tumalbog siya sa ere at lumapag sa harap ni Hitani. Agad na sumugod ang nakabaluti na evil kay Amaji at tumugon si Amaji ng may purong likas na ugali. Hiniwa niya ang kalaban gamit ang isang malakas na indayog at natamba ang halimaw sa 2 piraso. Gulat na gulat ang mga reporter nang magpakita ang isang lalaki na nakasuot ng puting baluti bilang tagapagligtas sa harap nila. Nanlalaki ang mga mata ni Sergio na pinagmasdan ang eksena at nakilala niya ang kanyang anak na nasa loob ng suit. Sumugod si Amaji kay Jing at lumuhod sa kanyang tabi. Sinabihan siya ni Jing na kunin ang pulang tulos mula kay Hitani at tumangala si Amaji at nakita ang tulos sa sahig. Natukoy ng kanyang visor scanner ang material at itinugma ito ng system sa pulang bato na dating nasa pendant ni Jing. Nakita ni Sergio si Jing at itinuro ito. Sumigaw siya na si Jing ang sumalakay sa kanilang tahanan at sumaire sa kanilang mansyon. Inutusan niya si Amaji na tapusin si Jing at ilang sundalong nakasuot ng itim na alpha-style suit ang nakatayo sa likod ni Sergio. Ang kanilang baluti ay kahawig ni Amaji, ngunit mas madilim at mas mabigat. Sinabi ni Sergio na ang alphas ay isang prototype lamang at maaari siyang gumawa ng mass-produce kung gugustuhin niya. Itinuring niya ang mga suit at ang mga sundalo bilang mga disposable tool. Tiningnan ni Amaji ang kanyang ama at si Jing. Narinig niya ang utos ng kanyang ama na paputukan siya at sa halip, itinaas niya ang kanyang baril at itinutok ito kay Sergio. Nakatitig si Sergio sa kanya nang hindi makapaniwala at sinabi ni Amaji na ang kanyang ama ang ugat ng kasamaang nagpasimula ng lahat ng ito. Inakusahan niya ito ng paglikha ng mga manlalaro, pagtatakip ng mga krimen, at pagtrato sa mga tao na parang mga piraso sa isang board. Nagulat si Jing sa panunood at itinutok ng mga sundalo ang kanilang sariling mga armas kay Amaji. Nagbabala sa kanya ang mga alarma sa panganib ng suit na maraming baril ang nakatutok sa kanya.
Sandali na nag-atubili si Amaji at pagkatapos ay nagpaputok siya. Kasabay nito, tumakbo ang ina ni Amaji pasulong at inihagis niya ang kanyang sarili sa pagitan nina Amaji at Sergio. Tumama ang bala sa kanyang katawan at isang pangalawang putok ang tumama kay Sergio at napaslang ito. Parehong bumagsak ang mga magulang sa sahig at kumalat ang dugo sa kanilang paligid. Sandali na natahimik ang silid at pagkatapos, isa-isa, nagsimulang sumigaw ang mga miyembro ng madla. Nagpasya ang ilang manlalaro sa karamihan na hindi na nila kailangang magtago. Bumalik sila sa kanilang mga anyo bilang halimaw at umunat ang mga paa, nagbago ang kulay ng balat, at tumutubo ang mga ngipin habang gumagalaw ang mga ito. Napuno ng kaguluhan ang bulwagan at ngumiti si Hitani at idineklara na ang mga manlalaro ang mamamahala na ngayon sa mundo. Isang manlalaro ang pumailan lang sa ere at kinokontrol ang mga lumulutang na orb na kumikinang sa liwanag ng laser. Ang mga orb ay nagpapaputok ng mga sinag na tumatagos sa mga dingding at haligi at ang bahagi ng dingding ng conference room ay sumabog palabas. Sa labas, dumating si Konoha sa gusali at nakita ang mga taong tumatakbo mula sa pasukan. Hinaranggan ng mga pulis ang daan at pinigilan ang karamihan. Sumigaw siya na isa siyang kuga at nasa loob ang kanyang pamilya. Narinig ni Detective Suyama ang kanyang boses at nakilala niya ito at kinukumbinsi ang mga pulis na payagan siyang dumaan. Sumama siya rito papasok sa gusali at napuno ng usok at alikabok ang mga pasilyo, at umalangaw ang mga sirena at sigaw kahit saan. Sa monitoring van, pinanood ng team ni Amaji ang mga sukatan ng kanyang suit. Nakita nila na nananatiling mataas ang output ng enerhiya, ngunit ang marka ng body load ay nagiging pula. Sinabi ng isa sa kanila na hindi pa nila nasubukan ang suit sa ilalim ng ganitong mga kondisyon. Naupo si Maya sa tabi nila at tumangala sa gusali. Nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi siya nag-aalala tungkol sa suit, kundi tungkol kay Amaji mismo. Alam niyang pinaputukan lang nito ang kanyang mga magulang at takot para sa kanyang isipan. Sa loob ng nawasak na conference hall, nilabanan ni Amaji ang laser player. Hinaranggan niya ang mga sinag, gumanti ng putok, at tumalon sa mga nahuhulog na debris. Pinaputukan ng mga sundalong Black Alpha ang iba pang mga halimaw at nagsama-sama ang mga katawan ng mga tao at manlalaro sa sahig. Sinubukan ni Jing na bumangon, ngunit nag-aalab pa rin ang kanyang katawan dahil sa atake ni Hitani. Umungal siya at muling natamba at yumuko si Hitani at inilagay ang pulang tulos sa harap ng kamay ni Jing. Sinabi niya kay Jing na lahat ng nasa silid ay masasawi sa lalong madaling panahon at sinabi niya na masasawi din si Jing kung hindi niya tatanggapin ang kapangyarihang ito. Ang pulang anyo ang gagawa kay Jing na karisma ng evils, ang mamumuno sa kanila. Inabot ni Jing ang tulos at nanginag ang kanyang kamay. Nakita ito ni Amaji at sinigawan siya at sinabi niya na hindi matatanggap ni Jing ang kapangyarihang iyon dahil pagmamayari ito ng kalaban. Sinabi niya na ang bato ay parang isinumpa at nag-atubili si Jing. Kasabay nito, muling nagpaputok ang laser player kay Amaji. Sinira ni Amaji ang mga laser orb at itinusok ang kanyang espada sa katawan ng manlalaro at sumabog ang kalaban sa isang pag-ulan ng liwanag. Pumasok sina Konoha at Suyama sa bulwagan sa sandaling iyon. Nakita ni Konoha ang mga bangkay sa sahig, ang mga halimaw, ang usok, at ang sirang entablado. Nakita niya ang kanyang ama at ina na magkakasamang nakahiga. Tumakbo siya papunta sa kanila at lumuhod. Umiiyak siya at tinawag sila at napagtanto niya na sawi na ang kanyang ama. Mahinang humihinga pa rin ang kanyang ina at muling nagsalita si Hitani at sinabi kay Jing na kailangan niya ng tulong para makapagdesisyon. Sumenyas siya sa kanyang mga tagasunod at kinaladkad ng isa sa kanila si Hanako papunta sa bulwagan. Mukhang namumutla at nalilito siya at ipinahayag ni Hitani sa harap ng lahat na malapit nang masawi si Jing. Sinigaw ni Hanako ang pangalan ni Jing, ngunit mahigpit siyang niyakap ng evils. Sinubukan ni Jing na gumalaw, ngunit itinulak siya ng sakit sa lupa. Ibinaling ni Amaji ang kanyang baril patungo sa pulang tulos. Nagpaputok siya at natamba ito palayo sa kamay ni Jing ng ilang sandali. Sumigaw siya na huwag itong gamitin ni Jing at tumawa si Hitani at inutusan ang mga natitirang manlalaro na umatake. Umuulan ng mga bomba at sinag sa bulwagan at isang putok ang nagpatamba kay Jing palayo sa tulos. Nang mawala ang alikabok, nakita ni Jing si Hanako na hawak pa rin ng kalaban at nakita ang mas maraming taong nasasawi sa kanilang paligid. Gumapang si Jing patungo sa pulang tulos at hinawakan ito.
Tumakbo si Amaji papunta sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Sinabi ni Amaji na kung magiging masama si Jing, kailangan niya itong tapusin. Tumanggo si Jing at naunawaan niya na ito ay isang pangako sa pagitan nila. Itinulak ni Jing ang tulos sa sarili niyang katawan at ang dulo ay tumagos sa kanyang balat at bumaon sa kanyang puso. Ang kanyang ring na anghel ay nagliyab sa matinding liwanag at ang kuryente ay dumadaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang mga paa ay umangat mula sa lupa habang siya ay lumulutang sa himpapawid. Ang kidlat at hangin ay umikot sa paligid niya at ang buong bulwagan ay nayanig habang ang isang pagsabog ng enerhiya ay sumabog palabas. Ang liwanag mula sa pagbabagong anyo ni Jing ay sumikat paitaas sa sirang kisame at patungo sa kalangitan. Sa buong lungsod, ang mga tao ay nakakaramdam ng isang shockwave ng hangin. Ang sweeper ay tumangala mula sa isang malayong bubong at naramdaman ang enerhiya. Nararamdaman din ito ng Evil Master sa kanyang bar at parehong naunawaan na nagsimula na ang isang bagong yugto. Ang katawan ni Jing ay lumaki at nagbago. Ang kanyang puting baluti ay naging ganap na pula na may itim na mga gilid at ang kanyang mga sungay ay humaba at tumatalas. Ang kanyang chest orb ay lumaki at nagniningning na parang isang maliit na araw. Siya ay naging halos 3 beses na mas malaki kaysa sa kanyang dating pulang anyo. Lahat ng tao sa bulwagan ay nakatitig sa kanya, na puno ng kagalakan. Mahigpit na hinawakan ni Amaji ang kanyang espada at naghandang atakihin si Jing kung kinakailangan. Tumingin si Jing sa kanya at nagsalita sa mahinahon at matatag na boses. Sinabi niya na nakakaramdam siya ng kamangha-mangha at hindi na kailangang tapusin siya ni Amaji. Muling nagliwanag ang ring na anghel ni Jing at naglabas ng isang purong sinag ng liwanag. Ang sinag ay tumatagos sa buong silid at saan man ito dumaan, hindi mapapanatili ng mga nakatagong manlalaro ang kanilang pagbabalat kayo bilang tao. Umuurong sila sa kanilang mga anyong halimaw laban sa kanilang kalooban. Umuurong din si Hitani at isiniwalat ang kanyang tunay na masamang katawan. Tumawa siya at sinabing ang ring ng pagkakalantad ay pinipilit ang kasamaan na ipakita ang kanilang tunay na sarili at maaari nitong permanenteng ayusin ang kanilang mga hugis. Nagulat si Konoha habang pinapanood si Hanako nang magsimulang magbago. Ang babae na hanggang ngayon ay nananatili sa tabi ni Jing ay bumalik sa pagiging isang manlalaro at ang kanyang katawan ay nagbago. Napagtanto ni Konoha na si Hanako ay isang manlalaro sa buong panahon. Ibinuka ni Hitani ang kanyang mga braso at sinabing sa wakas ay naramdaman niyang malaya na siya dahil hindi na niya kailangang magpanggap na naglilingkod sa mga tao. Isang hiwa ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang kamay at hiniwa ang ilang sundalong Black Alpha, na agad silang pinaslang. Isa pang Night Evil ay sumugod kay Amaji at sinalubong siya ni Amaji sa ere at nagpalitan ng atake ang dalawa. Lumipad ang mga kislap habang nagbabanggaan ang kanilang mga armas. Nagtuon si Jing sa iba pang mga manlalaro na pumaslang sa mga natitirang tao. Napaslang niya ang isang Electric Night Evil sa isang atake lamang at isa pang manlalaro ang natunaw sa buhangin nang umatake si Jing, na walang naiwan. Kinaladkad ni Konoha ang kanyang sugatang ina palayo sa pangunahing lugar ng labanan. Sinuri niya ang kanyang paghinga at nakaramdam ng ginhawa na buhay pa rin siya. Umagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang tinitingnan niya ang kanyang yumaong ama at ang kanyang wasak na ina. Sinabi ni Hitani kay Jing na si Hanako ay ang halimaw na buhangin na dating tumunaw sa mga tao sa buhangin. Sinabi niya na gagawin niyang buhangin ang lahat ng bagay dito kung hindi kikilos si Jing. Tumingin si Jing kay Hanako, na ngayon ay nakatayo sa kanyang anyong manlalaro na may luha sa kanyang mga mata. Patuloy na nagsasalita si Hitani at sinabi niya na hindi na siya babalik sa pagiging tao. Ipinaliwanag ni Hitani na palagi siyang malapit noong magkasama sina Jing at Hanako at sinabi niya na siya ang nag-ayos ng kanilang pagkikita at gumabay sa kanilang relasyon. Alam niya na tinuruan ni Kinsaki si Jing tungkol sa pag-ibig ng tao at nagpasya siyang baguhin ang aral na iyon sa pamamagitan ng paggamit kay Hanako upang manipulahin ang puso ni Jing. Gusto niyang maramdaman ni Jing ang kaligayahan ng tao at pagkatapos ay alisin ito. Umiling si Jing at ayaw niyang tanggapin na ang nararamdaman ni Hanako para sa kanya ay kasinungalingan lamang. Namuo ang galit sa loob niya at nagpakawala siya ng isang angle at diretsyong sumugod kay Hitani gamit ang kanyang buong lakas. Itinaas ni Hitani ang kanyang mga kamay at nagpakawala ng ilang mga hiwa ng liwanag na humihiwa sa hangin. Ang mga talim na ito ay humihiwa sa katawan ni Jing at nagpapabagal sa kanyang paglapit.
Patuloy siyang pinupukaw ni Hitani at sumigaw siya na dapat tapusin ni Jing si Hanako dahil ang pagpaslang sa mga manlalaro ang kanyang tungkulin. Sinabi niya na nililinlang siya ni Hanako at ang isang tunay na mangangaso ay hindi nag-aalangan. Hindi pinansin ni Jing ang kanyang mga salita at itinulak ang mga hiwa ng liwanag. Binago niya ang kanyang anggulo sa kalagitnaan ng hangin at itinulak ang kanyang kamay pasulong. Ang kanyang mga kuko ay tumusok sa katawan ni Hitani at napaatras si Hitani. Sa halip na sumigaw, tumawa siya at sinabi niya na ito mismo ang emosyon na gusto niyang makita. Sa kalangitan sa itaas ng lungsod, sumugod ang helikopter ni Mitsagi patungo sa gusali. Iniulat ng kanyang mga bodyguard na patuloy na tumataas ang antas ng kaguluhan. Ipinakita nila sa kanya ang mga imahe mula sa labanan. Nakita ni Mitsagi ang buong anyo ni Jing at napagtanto na ang pangarap na maging ganap na Z ay natupad na, ngunit sa isang kakilakilabot na kapalit. Ang koponan ni Amaji ay lumapit din sa lugar at kinausap si Mitsagi sa pamamagitan ng radyo. Si Hanako ay nakatayo sa gitna ng bulwagan sa kanyang anyong manlalaro. Ang kanyang katawan ay naglabas ng mga butil ng buhangin na dumadapo sa sahig. Ang mga taong sumubok na tumakbo lampas sa kanya ay nagsimulang matuno din sa buhangin. Lumipad si Amaji sa ibabaw ng larangan ng digmaan suot ang kanyang nasirang suit ng Alpha. Nakita niya si Hanako na ginagawang buhangin ang mga tao at naalala ang mga salita ni Hitani. Sumisid si Amaji at itinoon niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa kanyang espada. Ibinagsak niya si Hanako at hiniwa ang katawan ng manlalaro nito at sumabog palabas ang buhangin. Nanlaki ang mga mata ni Hanako nang umalis ang buhay sa kanya. Ang kanyang katawan ay gumuho at naging isang gumuguhong bante ng buhangin. Lumingon si Jing at nakita ang babaeng mahal niya na nasawi sa harap niya. Niyanig ng kanyang angle ang gusali at ibinagsak niya si Hitani at sumugod sa mga labi ni Hanako. Buhangin at mahinang bakas lamang ng dating anyo nito ang naroon. Isang sigaw ng kawalan ng pag-asa ang pinakawalan ni Jing na umalangaw sa buong bulwagan. Pinagmasdan ni Konoha ang eksena at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Naunawaan niya na pinaslang ni Amaji si Hanako at nakatayo malapit sa kanya si Detective Suyama at nararamdaman ang bigat ng ginawa ni Amaji. Tumingin siya sa mga katawan ni Sergio at ina nito at nakita na ang parehong sugat ay galing sa mga bala. Kalaunan ay kinumpirma ng ina na si Amaji ang nagpaputok at sinabi niya na sinunod ng kanyang anak ang sarili niyang ideya ng hustisya hanggang sa huli. Tumayo si Hitani at pinunasan ang dugo sa kanyang katawan. Tiningnan niya si Jing at nakita ang kawalan sa mga mata nito at sinabi niya na sa wakas ay nakalaya na si Jing mula sa pag-aatubili ng tao. Patuloy niyang pinag-uusapan kung paano ang isang pusong nakakaramdam ng pagmamahal ay lumilikha lamang ng kahinaan. Sinabi niya na ang pagpaslang ni Amaji kay Hanako ay nag-aalis ng kahinaang iyon at ito ang kanyang gantimpala para kay Jing. Sinubukan ni Amaji na magsalita, ngunit sinipa siya ni Hitani. Kumislap ang suit ni Amaji at ilang limiter ang isinara para protektahan ang kanyang katawan. Sumigaw ang team sa van na ang kanyang suit ay umabot na sa kritikal na antas ng pinsala. Tumakbo si Konoha papunta sa kanyang kapatid at umiiyak na sinabihan niya ito na itigil ang paghabol sa hustisya at itigil ang pakikipaglaban. Sinabi niya na wala nang natitirang proteksyon kung mawawala siya sa kanyang sarili. Tumangala si Amaji sa kanya nang may mga matang walang ekspresyon at natawa si Hitani sa buong eksena. Lumapit siya kay Amaji at ibinagsak ito sa lupa gamit ang isang paa. Pagkatapos ay humarap siya kay Jing at sinabihan itong tapusin si Amaji. Sinabi niya na ang Alpha ang tunay na kaaway dahil pinaslang niya si Hanako. Iniabot ni Hitani ang espada ni Amaji kay Jing at sinabing ang pagpaslang sa kanya ang siyang magkukumplito sa kanyang pagbabago sa karisma. Pinulot ni Jing ang espada at ang kanyang malaking pulang anyo ay naglakad patungo kay Amaji. Sumigaw si Konoha at nagmakaawa na tumigil siya. Tumayo si Jing sa tabi ni Amaji habang nakataas ang espada at sa isang iglap, mukhang susundin niya si Hitani. Sa huling segundo, nagpalit ng direksyon si Jing at sa halip ay itinusok niya ang espada kay Hitani. Tumagos ang talim sa katawan ni Hitani at ibinagsak siya sa lupa. Ngumiti si Hitani at kahit na noon, sinabi niyang malugod niyang iaalay ang kanyang buhay kung nangangahulugan ito ng pagsilang ng karisma. Binunot ni Jing ang kanyang puso gamit ang kanyang mga kuko. Nanghina ang katawan ni Hitani, ngunit ginamit niya ang kanyang huling lakas upang magpakawala ng dalawang malalakas na hiwa ng liwanag pataas.
Ang mga hiwa na ito ay tumama sa humihinang kisame ng gusali. Nagsimulang gumuho ang bubong at malalaking tipak ng konkreto at bakal ang bumagsak patungo kina Konoha at Soyama. Sabay na tumugon sina Jing at Amaji at ginamit ni Jing ang kanyang higanteng katawan upang itaboy ang pinakamalalaking piraso. Kahit nasuot ni Amaji ang kanyang sirang suit, inihagis niya ang kanyang sarili sa harap ng kanyang kapatid at inilihis ang ilang mga kalat. Magkasama nilang pinigilan ang mga durog na bato sa pagdurog sa mga taong malapit. Nakita ng pangkat ni Amaji mula sa mga pagbasa na ang kanyang katawan ay lumampas sa lahat ng limitasyon sa kaligtasan at alam nilang hindi na siya makakalaban ng mas matagal. Sandali na tumigil si Jing at ang kanyang kumpletong Z-form ay nagliliwanag sa natitirang enerhiya. Matapos hamupa ang alikabok, nagkaharap sina Jing at Amaji. Hindi gumagalaw ang katawan ni Hitani sa malapit at tinanong ni Jing si Amaji kung ililigtas lamang niya ang mga tao kapag sila ay tao. Tinukoy niya si Hanako sa paraan ng pagpaslang ni Amaji sa kanya sa kabila ng kanyang nakaraan bilang tao. Sumagot si Amaji na isa siyang manlalaro at kailangan niyang masawi para sa kapakanan ng sangkatauhan. Sinabi niya na ang mga sakripisyo ay kinakailangan sa anumang digmaan. Tiningnan siya ni Jing nang may galit at pagkadismaya. Tinanong niya kung bakit hindi sinubukan ni Amaji na makahanap ng ibang paraan. Sinabi niya na lagi niyang susubukan na iligtas ang lahat ng hindi ginagamit ang sakripisyo bilang dahilan. Tinanggal ni Amaji ang kanyang helmet at ang kanyang mga mata ay mukhang mabangis at hindi matatag. Sinabi niya na hindi na niya nakikita si Jing bilang isang bayani. Sinabi niya na ang isang bayani ay isang taong tumatalo sa kasamaan at ngayon si Jing ay nakatayo sa pagitan niya at ng hustisya. Ipinahayag ni Amaji na tatapusin niya si Jing dahil hanggat umiiral ang ring ng anghel ni Jing, magpapakita ang mga manlalaro. Sumugod si Amaji kay Jing at madaling naiwasan ni Jing ang mga atake nito. Pinabagsak niya si Amaji sa lupa gamit ang isang suntok at doon siya pinabagsak. Muling bumangon si Amaji, hinihingal. Ibinalik niya ang kanyang armas sa gun mode at tinutok kay Jing. Umiiyak si Konoha at sinabihan siyang tumigil, ngunit hindi siya nakinig. Nakatayo si Jing at hindi siya gumalaw para ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang mga mata ay may pagod ngunit determinadong tingin. Nanginginig ang mga kamay ni Amaji habang kinakalabit niya ang gatilyo at umalangaw ang putok sa pasilyo. Lumipas ang 3 taon, bumalik ang lungsod sa kakaibang uri ng normal na buhay. Gayunpaman, sa gabi, may ilang manlalaro pa ring nagpapakita sa madilim na mga eskinita. Isang gabi, isang manlalaro na may kakaibang likas na ugali ang na-corner ang isang lalaki sa pagitan ng mga pader. Bago pa man siya mapaslang ng manlalaro, bumagsak ang alpha suot ang kanyang puting suit. Natalo niya ang manlalaro gamit ang isang malinis na atake at nagpasalamat ang lalaki sa kanya. Sinabihan siya ni Alpha na humingi ng tulong anumang oras na kailanganin niya ito. Ang mga ulat sa balita ay nag-uusap tungkol sa pag-atake. Sinasabi nila na ang mga insidente ng manlalaro ay bumaba sa nakalipas na 3 taon. Kinikilala nila si Alpha sa pagpapanatili ng kapayapaan sa lungsod at walang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Nakaupo na ngayon si Amaji sa opisina ng presidente ng Amagi Corporation at napuno ng mga papel at monitor ang kanyang mesa. Pumasok si Maya sa silid ng nakangiti at pareho na silang may relasyon ngayon. Tinanong ni Amaji kung bakit siya dumating ng maaga gayong ilang oras pa ang company party. Tumawa si Maya at sinabing gusto niya itong makita bago ang kaganapan. Binanggit nila ng maikli ang mga manlalaro at umaasang walang makakagambala sa party. Naalala ni Amaji ang huling sandali 3 taon na ang nakalilipas. Nang paputukan niya si Jing, gumalaw si Jing sa huling sandali at naiwasan ang isang nakakasawi na tama. Pagkatapos ay itinumba ni Jing ang baril at pinabagsak si Amaji sa sahig. Mas lalong nagbago ang buong anyo ni Jing at lumaki ang mga pakpak mula sa kanyang likuran at natakpan ng buo ng helmet ang kanyang mukha. Mas naging marahas ang kanyang aura at naramdaman ng sweeper na malapit nang magpakita ang karisma. Lumapit siya sa gusali at itinaas ni Jing ang kanyang kamay at naghanda na tapusin si Amaji, ngunit may kung anong tumutol sa loob niya. Sumigaw siya at pinilit ang sarili niyang katawan na huminto. Nabasag ang mga pakpak at helmet at naglaho. Bahagyang lumiit ang anyo ni Jing ngunit nananatiling buo. Tiningnan niya si Amaji, si Konoha, at si Soyama. Inulit niya ang mga salitang minsang sinabi sa kanya ni Soyama noong bata pa siya.
Sinabi niya na dapat manatiling mataas ang ulo ng mga tao dahil hindi sila makakahanap ng pag-asa sa lupa. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa gusali at nawala sa gabi. Sinubukan siyang habulin ni Amaji, ngunit pinigilan siya ni Mitsagi. Sinabi ni Mitsagi na mayroon pa ring ring ng pagkakalantad si Jing, ngunit pinapanatili ng mga turo ni Kinsaki ang kanyang puso bilang tao. Sinabi niya na nabigo si Hitani dahil hindi niya mabura ang pagkatao ni Jing. Ipinaliwanag niya na ang mga manlalaro ay ipinanganak na may likas na hilig na pumaslang at sinubukan nila ni Kinsaki na gamitin ang likas na hilig na iyon upang sirain ang iba pang mga manlalaro. Upang magawa iyon, kinailangan ni Kinsaki na palakihin si Jing bilang isang tao na nakakaintindi ng pagmamahal at empatiya upang makontrol niya ang kanyang sariling kalikasan. Bumalik sa kasalukuyan, tinitingnan ni Amaji ang lungsod. Iniisip niya kung ang mga manlalaro ay nagkukubli dahil natatakot sila sa Alpha or dahil natatakot silang muling magpakita si Jing bilang Z. Sinabihan siya ni Maya na huwag mag-alala at sinabing itinuturing na bayani ngayon si Alpha ng lahat. Tinanong siya ni Amaji kung ano sa tingin niya ang hustisya at sumagot siya na para sa kanya ay hustisya ito. Sa Undertown, namahaji ng pagkain sina Konoha at Kimi sa mga walang tirahan. Magkatabi silang tumutulong tulad ng dati nilang ginawa noon at nagpasalamat ang mga tao sa kanila. Dumating si Detective Suyama at binati sila. Tinanong niya kung may narinig ba sila mula kay Jing at umiling si Konoha. Bumantong hininga si Kimi at sinabing kahit isang beses lang sana ay makakatawag si Jing. Nabanggit niya na si Alpha lamang ang kinikilalang bayani simula noong malaking labanang iyon. Sinabi ni Suyama na hindi siya sumuko sa paghahanap kay Jing at hiniling niya sa kanila na tawagan siya kung sakaling makita nilang muli si Jing. Tumangala si Konoha sa kalangitan sa umaga at nagtataka kung nasaan na si Jing ngayon. Nang gabing iyon, dalawang dalaga ang lumapit sa isang pares ng mga lalaki sa isang madilim na eskinita. Ang mga dalaga ay umakto na pala kaibigan at parang gusto ng isang sesyon. Sinubukan ng mga lalaki na lumapit sa kanila. Bigla, si Jing, sa kanyang anyo, ay bumagsak sa harap nila. Ang kanyang ring na anghel ay kumikinang ng maliwanag at naglabas ng isang pulso ng liwanag. Sumigaw ang dalawang dalaga habang ang kanilang mga balat-kayo bilang tao ay natutunaw. Ang kanilang mga katawan ay pumihit sa mga anyo ng manlalaro at mabilis na umatake si Jing at pinaslang ang parehong manlalaro bago pa sila makariyak. Tumakbo ang dalawang lalaki palayo sa takot. Mula sa mga anino sa malapit, isang payat na figure ang nanunood. Si Hitani ito na kahit papaano ay nakaligtas sa isang pinsalang estado at nanliit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Jing. Sa isang construction site sa ibang lugar sa lungsod, si Jing ay nakatayong mag-isa. Nagpakita ang sweeper sa likuran niya dala ang kanyang kumikinang na espada. Sinabi niya kay Jing na gustong makipag-usap sa kanya ng Evil Master. Binalaan siya ni Jing na ang kanyang ring na anghel ay pipilitin ang Master na umatras kung magkikita sila. Sinabi ng sweeper na gusto pa rin niya ang pagkikita dahil nag-aalala ang Master. Binalaan din niya si Jing na si Amaji ay maaaring mapanganib na mag-evolve tulad ni Jing. Tumango si Jing at nauunawaan niya na marupok pa rin ang mundo. Tumalon siya mula sa gilid ng gusali at habang nahuhulog, ginamit niya ang kanyang ring na pang-anghel at muling nag-transform bilang Z.